Kung gusto mong umalis, pirmahan mo ito at lumabas ka na at huwag na kitang makita pa. Isang berdeng porma ang basta na lang ibinato sa ibabaw ng mesa sa sala. Nang makita ko ang malalaking titik sa papel petisyon para sa annulment ng kasal, parang natigil ang hangin sa buong silid. Nakatayo sa harap ko ang aking asawang si Ramon, mukha niyang namumula sa alak, nakangisi ng pahilik. Malamang ay akala niya'y hahagulgol ako at magmamakaawang tawad. Ngunit hindi niya alam na ang maliit na pirasong papel na may pagmamalaking inihagis niya sa mesa ay magiging gatilyo na masisira ang kanyang sariling buhay sa loob ng ilang araw. 12:00 ng hating gabi. Kahit may mainit na sahig sa bahay, malamig pa rin ang aking mapaa sa malamig na gabing taglamig sa Maynila. 15 taon sa kasal. Sa lahat ng panahong iyon, nanirahan ako sa bahay na ito, tinitiisin ang lamig ng kanyang puso. Anong mukha mo yan? Kung may reklamo ka, sabihin mo ng mayos. Hinubat ni Ramon ang kanyang kurbata ng malakas at bumaksak sa sofa. Nagaluin sa sala ang amoy ng ala at ng matamis na pabangong mura ng isang babaeng hindi ko kilala. Sa mga nakaraang araw, palagi na siyang umuwi pagkatapos ng hating gabi. Sinasabi niyang pulong sa trabaho. Ngunit matagal na akong napansin na may natitirang makeup na hindi ko kulay sa kuwelyong kanyang kemeja. Gayunpaman, para hindi makaroon ng gulo, tahimik na lang akong nagayos ng kanyang madamit na nakakalat sa buong bahay. Ngunit ngayong gabi, naubusan na ako ng pasensya. Ilang araw na akong may lagnat, halos hindi makatayo sa kahinaan, ngunit nagluto pa rin akong hapunan at naghintay sa kanya. Ngunit bumalik siyang hating gabi, wala man lang isang tawag, at sa aking mga salitang pag-alala ay sumagot siyang walang pusong, "Ikaw ay nabubuhay sa aking pera, kaya huwag kang mag-utos sa akin, pagod na ako. Bukas, pupunta muna ako sa mga magulang ko ng ilang araw, ani ko ng mahirap." Bilang tugon, nginisyan lang ni Ramon at inihagis sa akin ang porma ng annulment. Itinuturuan niya ang papel sa mesa at tumingin sa akin ng pababa, may mapanghamak na ngisi. "O sige, umalis ka. Sino ba ang magmamahal sa iyo, isang walang kwentang babae na walang diploma? Hindi ka mabubuhay ng mag-isa." Ang mga salitang ito ay parang matalim na kutsilyo sa aking puso. Pinakasalan kita, ginawa kitang alagang asawa, at ikaw naman, nakalimutan ang utang na loob, tumakas pa kay nanay at tatay mo. Huwag kang magtawa. Ang mga magulang mo ay nakatira sa isang lumang bahay sa probinsya. Mabubuhay kang matanda sa kanilang maliit na pensyon. Nagpatuloy ang mapangiinsulto. "Tandaan mo, kung lalabas ka sa bahay na ito, hindi na kita paalisin pa ulit. Kahit magsumpang kamay ka at umiyak, hindi ko na kita patatawarin. Pirmahan na yang papel. Kung ayaw mo, lumuhod ka at humihingi ng tawad ngayon din." Ang mabigat na pahinga ni Ramon lang ang marinig sa sala. Tahimik lang akong tumingin sa berdeng porma sa mesa. Kakaibang pakiramdam ito. Dati, kapag naririnig ko ang kanyang sigaw, naninikip ang aking dibdib sa takot at wala akong magawa kundi maghintay hanggang lumipas ang bagyo. "Pasensya na, mali ako," ang mga salitang wala sa aking puso, basta na lang sinasabi ko para mapaginhawaan ang sitwasyon. Ngunit ngayon, iba na. Naramdaman ko parang ang mabibigat na ulap na bumabalot sa aking kaluluwa ay nag-alis, parang hindi sila nandun. Wala ng lungkot, wala ng galit. Natira na lang ang isang malamig, malinaw na desisyon. Dahan-dahan akong naktaas ng ulo at tumingin ng direkta sa mga mata ni Ramon. Sa isang sandali, mukhang natigilan siya sa aking tahimik na tingin, ngunit agad siyang naksuot ulit ng mapagmataas na ngisi. "Ano, kulang ang lakas ng loob mo para pirmahan? Kung wala ako, wala kang silbi." Bago pa makatapos ang salita si Ramon, kinuha ko ang balpen mula sa mesa. Ang tunog ng balpen na kinuha sa takip ay lumabas na parang walang katulad na lakas sa katahimikan ng silid. Walang pag-aalangan. Isinama ko ang aking pangalan sa tamang kahon, tirahan, kasalukuyang address. Pagkatapos, kinuha ko ang aking pasaporte at pumirma. Sa isang kisap mata,
napuno na ang lahat ng kahon na may kaugnayan sa akin bilang asawa. Hala, napalabas sa bibig ni Ramon. Hindi niya talaga inakala na pipirmahan ko, lalo na nang walang kahit kaunting pag-aalangan. Nawala ang ngisi sa kanyang mukha. Maingat kong tinipi ang pirmadong porma at inilagay ito ng malalim sa aking bag. Oh, pumirma na ako. Masaya na kayo. Mahinahon ang aking boses. Nagmamadaling napalakasan ng boses si Ramon para iligtas ang kanyang pagpapakilala. Sige, tingnan natin kung paano kang mabubuhay sa inyong probinsya at ako naman, makakahingang malaya na sa wakas. Iniwan ko ang asawa na nagtatatalon at sumisigaw sa aking likod, namumula sa galit at lumakad patungo sa kwarto at dahan-dahang isinara ang pinto. Kinaumagahan, habang malakas pa ang hilik ni Ramon, pinag-ayos ko ang mapangunahing gamit sa isang maliit na maleta. Sa kusina, iniwan ko ang singsing at ang susing bahay sa mesa. Tinamaan ako ng malamig na hangin ng umaga nang lumabas sa bahay. Ngunit ang aking mahakbang ay kahanga-hanga, magaan. Habang lumalakad patungo sa istasyon, nararamdaman ko sa pamamagitan ng tela ng aking bag ang katigasan ng porma ng Nulman. Akala ni Ramon na totoo ang aking sinabi tungkol sa pagpunta sa mga magulang ko, ngunit hindi ako pumunta sa terminal para sumakay ng bus papuntang probinsya. Una, sa piyesa ang civil registry, bulong ko sa sarili, at sa aking mukha ay lumitaw ang isang inggiti. Hindi alam ni Ramon. Hindi niya alam na pagkatapos noon ay pupunta ako sa PSA para ipagpatuloy ang annulment proceedings at mula roon ay magpupunta ako para makita ang isang tao. At hindi niya naisip na ang kilos na ito na itinuturing niyang tagumpay ay literal na magbabagsak sa kanya, isang taong tiwala sa kanyang katayuan sa isang malaking korporasyon sa pinakailalim ng impyerno. Binuksan ko ang telepono at tumigil ang tingin sa unang pangalan sa listahan ng mga contact. Walang pag-alangan. Pinindot ko ang tawag. Hello, Elena speaking si Ligaya ito. Patawad po sa maagang tawag, Don Victorino. Maaari po ba akong pumunta sa inyo ngayon? 8:30 ng umaga, sa PSA na kaaberto pa lang, nagpapainit na ang mga aircon at ang init nito ay kaunting nagpainit sa aking nagyayalong katawan. Tinanggap na ang dokumento. Ang proseso na annulment ay tapos na. Sabing matandang empleyada sa Bintanilla, profesional ngunit may habag. Ang berdeng porma ay nawala sa loob ng folder ng madokumento. 1 kilos lang, at ang 15 taong kasal ay legal na natapos. Salamat, malalim akong yumukod at lumabas sa gusali. Sa labas, kumakalat ang malinis na bugaw na langit ng taglamig ng Maynila. Naramdaman ko parang ang mabibigat na tingkal ng tingga na dumadagan sa dibdib ko ay natutunaw. Kalayaan, hindi na kailangang bumalik sa malamig na bahay na iyon. Ang maaraw na kailangang hulaan ang mood ni Ramon at manginig sa takot ay katatapos lang. Lumakad ako patungo sa istasyon at sumakay na tren. Hindi patungo sa aking mga magulang ang aking destinasyon kundi sa bahay ng mga magulang ni Ramon, sa taong tinatawag ko pa rin na biyenan kay Don Victorino. Ang kanyang tahanan ay nasa isang prestihiyosong lugar sa labas ng lungsod. Ito ay isang malaki at magandang mansyon sa Filipino-Spanish na estilo. Sa mahinahon na pakilos na tren, walang malasakit na tinitingnan ko ang mga tanawin na dumadaan sa labas ng bintana. Ang aking refleksyon sa salamin ay mukhang pagod, ngunit sabay liwanag, parang inalis sa akin ang isang sumpa. Ang aming buhay mag-asawa nina Ramon at ako mula pa sa simula ay hindi maayos. Ang ama ni Ramon na si Don Victorino ay dating executive director ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa rehiyon at kasalukuyang chairman ng board ng isang subsidiary. Si Ramon, ang kanyang panganay na anak, ay tipikal na anak ng mayaman. Sa simula ng kasal ay malambing siya, ngunit sa mga taon, naging mas mapagmataas ang kanyang ugali. Nang subukan kong kumuhang part-time na trabaho, sumigaw siya. Kahiya-hiya iyon para sa akin, parang hindi ko kaya palakayin ka. Manatili ka sa bahay at huwag kang umalis, Ligaya.
Ngunit nang ibinigay ko na ang lahat ko sa mga gawain sa bahay, iba namang nga salita ang ihinagis niya sa akin. Ayos ka ba? Araw-araw nakaupo ka ng mapayapa, kumakain sa aking pera at nanonood ng TV. Hindi mo maunawaan sa iyong ditapurang pag-aaral kung gaano ako kahirap magtrabaho. Lagi niyang idinidiin ang aking edukasyon. Dahil sa sitwasyon ng pamilya, napilitan akong tumigil sa pag-aral at magtrabaho agad. Natapos ko naman ang high school sa gabi at nakakuha ng diploma. Ngunit sa mata ni Ramon, palagi akong isang walang edukasyon na mababang uri ng babae. Anuman ang sabihin niya, wala akong magawa kundi tumahimik. Kung susubukan kong sumagot, dobla ang pang-iinsulto na tatanggapin ko. At sa kanyang masalita ay laging may halong pagamak. Naintindihan mo ba kung kanino ka nabubuhay? At si Ramon mismo, sa kasalukuyan, siya ay nakaposting bilang department head sa kumpanya kung saan chairman ang kanyang ama. Ipinagmamalaki ni Ramon na lahat ng kanyang nakuha ay sarili niyang ginawa, ngunit nakarating sa aking matainga ang masismis na ang kanyang reputasyon sa kumpanya ay hindi masyadong maganda. Sa mga nasasakupan niya, mapagmataas siya, iniangkin ang lahat ng gawa at sinisisi ang iba sa mga pagkakamali. At sa posisyon na iyon ay nanatili siya dahil lang anak siya ni chairman. Walang kinalaman ang koneksyon ng ama ko. Pinahahalagahan ako ng kumpanya dahil sa aking kakayahan. Ipinagmamalaki niya tuwing uwi siyang lasing. Tinitignan ko siya ng malamig. Ang tunay na profesional ay hindi nagpapahiya ang kanyang asawa sa bahay. Kumpara kay Ramon, ang kanyang ama na si Don Victorino ay isang kahangahangang tao. Sa mahigpit na mukha, sa una ay mukhang hindi malapit, ngunit sa katotohanan ay napakamainit ng loob at patas sa lahat. Nang ipakilala ni Ramon ako isang walang edukasyon na babae at ang lahat ng kamag-anak ay laban, si Don Victorino lang ang tumingin sa aking mamata at nagsabi, "Makikita ko sa iyong makamay na nagtrabaho ng husto, ligaya kung anong uri kang tao. Para kay Ramon, napakagandang regalo mo." Hindi ko malilimutan ang kanyang mainit na mga salita at kung paano hinawakan ng kanyang malaking malakas na kamay ang akin. Kaya nga, kahit tinitisin ang pag-aabuso ni Ramon, lagi akong nagmamalasakit sa kanyang mamagulang, lalo na nang mamatay. Ang kanyang ina ilang taon na ang nakalipas. Madalas akong bumisita kay Don Victorino na nag-isang naiwan, tumutulong sa bahay at nagluluto ng pagkain para sa ilang araw. Lagi siyang nagsasabi na may ngiti, "Sana anak ko talaga ikaw, ligaya." Susunod na hintuan, katapusan, ibinalik ako ang anunsyo sa tren sa katotohanan. Palapit na ang tren sa hintuan ng lungsod kung saan nakatira si Don Victorino. Mahigpit akong humawak sa hawakan ng maleta. Ang sasabihin ko sa kanya ay hindi siya magpapasaya. Ibalita ang pagguho ng aming kasal at ang ugaling kanyang minamahal na anak. Ang isiping malulungkot si Don Victorino ay parang mabibigat na bato sa aking puso. Mula sa hintuan, sumakay ako ng taksi at sa loob ng 10 minuto ay nasa harap na ako ng bahay na may kahangahangang pintuan. Pinindot ko ang intercom at agad na lumabas ang pamilyar na bahagyang mapaos na boses ni Don Victorino. "Ligaya, pumasok ka." Pagpasok sa pintuan at sa maayos na hardin, binuksan ko ang mabibigat na pintong bahay. Dun, nakasuot ng damit bahay ay nakatayo si Don Victorino na may alalang mukha. Ano ang nangyari ng maaga? At ano itong malaking maleta? Ang kanyang matalinong tingin ay huminto sa maleta sa tabi ko. Malalim akong huminga at dahan-dahang sinabi, "Don Victorino, patawad, nagpaanulman na kami ni Ramon." Ang nga salitang ito ay mabigat na lumutang sa katahimikan ng pasilyo. Nakita ko kung paano lumabas ang dugo sa kanyang mukha. Nagpa-annulment? Ang mababang boses ni Don Victorino ay natunaw sa maingay na hangin ng pasilyo. Tahimik ngunit malalim akong tumango. "Huwag tayo sa pintuan. Pumasok ka." Sa pagudyo ni Don Victorino, lumakat ako sa pamilyar na pasilyo patungo sa maliwanag na sala. Ang larawan sa dingding, ang malaking mesang kahoy, lahat ay pareho pa rin, ngunit ang aking katayuan dito ay ganap ng naiba kumpara sa kahapon. Umabot sa aking ilong ang samyong sariwang tsaa.
Umupo si Don Victorino sa harap ko at tumingin sa akin ng may matalinong ngunit habag na tingin. Ligaya, ano ang nangyari? Gumawa ba si Ramon ngang di mapagpalibang bagay? Hawak-hawak ko ang tasa sa makabilang kamay at naksimulang kwentuhan ng mahinahon at walang kinikilingan ang mga pangyayari ng nakaraang gabi, ang pag-uwi niya pagkatapos ng hating gabi, ang kasinungalingan at ang bakas ng makeup sa kanyang kemedya, ang aking kalagayan dahil sa lagnat, at sa wakas ang berdeng porma nga anulman na may ngisi niyang inihagis sa akin nang sabihin ko na pupunta ako sa aming mamagulang at kung paano kinaumagahan ay pinirmahan ko ito, pumirma, at agad na pumunta sa PSA. Hindi ako makapaniwala. Bumaba pa siya ng ganon. Pakikinig sa akin, mabigat na ibinaba ni Don Victorino ang kanyang ulo, ang kanyang malawa na mga balikat ay bahagyang nanginginig, walang edukasyon, mula sa mahirap na pamilya. 15 taon kang inalipusta at pinahirapan dahil sa ganoong kadali. Patawad, tunay na patawad sa akin. Ito ang aking kasalanan bilang ama na pinalaki ko siyang ganyan. Nagmadali akong umiling, nakita ko siyang yumuyuko sa harap ko. Huwag po, Don Victorino, hindi po ito kasalanan ninyo. Hindi na lang ako makasama sa kanya bilang asawa. Sa sandaling iyon na halos itaas ni Don Victorino ang kanyang ulo, pinunit ng maingay na tunok ng aking smartphone ang katahimikan ng silid. Sa screen, lumabas ang pangalan ni Ramon. Malamang ay gising na siya ngayon, nakita na niyang talagang nag-ayos na gamit at umalis ako, at napansin ang singsing na iniwan sa mesa. Natulala ako, nakatingin sa screen, at pagkatapos, iniabot ng kamay ni Don Victorino ang kanyang braso. Sagutin mo at I loudspeaker. Sumunod sa kanyang tahimik ngunit makapangyarihang utos, tumango ako, pinindot ang sagot at inilagay ang smartphone sa gitna ng mesa. Hoy, toto kang umalis, ganon. Sandaling matapos na may tatag ang koneksyon, sumabog ang napakalakas na sigaw. Sa mukha ni Don Victorino ay lumitaw ang malalim na kulubot ng displeasure. Tulad ng sinabi ko kagabi, ang singsing at susi ay iniwan ko na. Ha? Narinig ko ang mapanghamak na tawa niya sa kabilang linya. Hindi ko kailangan ang murang singsing na iyan, pwede na itapon sa basura. Naintindihan mo ba kung anong posisyon ka na ngayon? Pagkatapos mong iwanan ang isang mayamang lalaki tulad ko, paano ka na mabubuhay? Ang kanyang pamilyar na kayabangan ay nagbigay sa akin ng malamig na kapayapaan. Huwag kayong mag-alala. Kanina lang ako sa PSA at isinumite ko na ang inilagdaan ninyong petisyon. Hindi na ako ang inyong asawa. Ano? Hala, nagulat na napalabas sa bibig ni Ramon. Talagang isinumite mo, tanga. Akala ko banta lang para mainis ako. Sayang, wala akong pake. Si Ramon ay nagtatangkang itago ang pagkabigo sa likod ng sigaw. Ikaw ngayon ay nakaupo malamang sa inyong masamang probinsya at umiyak kasama ng mga magulang mo, tama kang pinagsilbihan. Isang walang edukasyon, mababang uri na babae tulad mo, kung hindi ko pinulot, nabubuhay ka sa kahirapan buong buhay. Ngunit iniwan mo pa rin ako. Itinaas ang ilong. Walang utang na loob. Hindi pa tumitigil ang agos ng pang-insulto. Wala akong sinagot, tahimik lang ako. Hindi na naman sulit pang sumagot, tahimik ko lang na natanto kung gaano kasama ang pagkataong ito na lalaking ito. Ang aking katahimikan ay tila tinanggap niya bilang pagkikilala eng pagkatalo at kawalan eng kakayahang sumagot, at nagpatuloy siya ng may mas maraming sigla. Ano, tahimik ka, sige lang. Mamuhay ka sa kahirapan. Sa akin naman, ngayon na wala ka, pwede na akong malaya na mag-imbita ng gabisita sa bahay at huwag kang mag-akalang lalapit ka pa sa akin. Pinilas niya ang tawag. Pagkatapos ay muling nanumbalik ang nakakasakal na katahimikan sa silid. Dahan-dahan kong kinuha ang aking smartphone at ipinikit ang aking mamata. Sa pag-iisip nito, ang ito ay huling masalitang taong kasama ko sa loob ng 15 taon. Hindi ito nagdulot ng kalungkutan kundi ngang mapait na tawa. Tumingin ako sa aking biyenan. Si Don Victorino ay nanginginig. Pinoprotektahan ang kanyang makamaw sa tuhod nang napakaikting na naging puti ang mga buko-buko.
Sa kanyang mamata ay makikita ang naglalagablab na galit sa kanyang anak at ang hindi may tagong kawalan ng pag-asa. Diyos ko, sumabog ang mababang piping ungal. Nawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay na taglaing tao, at ganitong tao ang inilagay ko sa posisyon ng department head sa aking kumpanya. Biglay tinayo ni Don Victorino. Ligaya, ngayon din ako pupunta sa kanyang opisina. Hahawakan ko siya sa kwelyo at paiyakin ko siya sa harap mo. Nagmadali akong pinahinto siya nang sa galit ay hinawakan ang kanyang jacket. Hintay po, Don Victorino, huwag na nating gawin iyon ngayon. Bakit mo ako pinipigilan? Mapakikinggan mo nang walang tugon ang ganyang pang-iinsulto. Luminga sa akin na may naglalagablab na mga mata. Dahan-dahan akong tumayo at tumingin ng diretso sa kanyang mamata. Kung gagalaw kayo sa ilalim ng galit, mag-aakalang ginagamit ninyo ang kapangyarihan ng magulang. Bukod doon, tumigil ako at malalim na huminga sa katunayan. Mayroon pa akong isang seryosong katotohanan tungkol kay Ramon na dapat kong ipagbigay alam sa inyo. Posibleng gumagawa siya sa kumpanya ng isang bagay na hindi na maaring ibalik. Sa mga salitang ito, natigilan si Don Victorino. Hindi na maaring ibalik. Malawak na nabuksan ang kanyang mamata at nanlimahid sa akin ang tingin. Halos sasagutin ko na siya nang sa kabilang sulok ng kwarto, sa parehong apartment kung saan kami nakatira, isang katawa-tawang eksena ang naganap na hindi ko man lang pinahihinalaang. Shit, umalis talaga itong gaga, kanya-kanyang kasalanan, tanga. Inihagis ni Ramon ang telepono sa mesa, kumuhang beer sa ref at binuksan ito ng may hises. Sa totoo lang, nagpa-annulment na, grabe, mula sa kwarto, naglalakat ng mabigla, ay lumabas si Crystal, isang subordinate at kabit ni Ramon. Halos 20 taon ang agwat ng kanilang edad. Umupo siya sa tabi at mapanukso na humagupit, kumapit sa kanya. O na, mismo siyang nagsabi na pupunta sa mga magulang niya. Yung mataas ang pride na matanda ay ngayon malamang umiyak ng malakas sa probinsya. Nakakaloka, paano siya mabubuhay ng walang edukasyon at lahat ng ganun. Malakas na natawa si Crystal at isang hablotang uminom ng beer si Ramon. Talagang ganun, iwanan ang isang matagumpay at mayamang lalaki tulad ko, pinakakatangahan iyon. Sige lang, 3 araw na lang, magsusumamo siya ng palabas, hihiling ng tawad. Wala siyang katao nang wala ang aking pera, isang parasito lang siya. Ay, pero kapag bumalik siya, hindi na ako makakatira dito. Ang inis-inis ng ngusong si Crystal. Nangisian si Ramon at niyakap niya ang kanyang mabalikat. Relax. Kahit magsumamo siya, hindi ko na siya paalisin. Bukod doon, ang kumpanyang ama ko ay malapit nang mapunta sa akin. Ang matandang iyon ay lalong nababaliw na. Kapag naging general manager na ako, gagawin kitang personal secretary ko. Totoo ba, Ramon? Ang galing mo talaga. Ang kanilang mapagtagumpay na tawa ay kumalat sa sala. Pinaalis niya ang asawa at sigurado siyang ang kumpanya ay malapit nang maging kanya. Ngunit hindi niya naisip na ang lupa sa ilalim ng kanyang paa ay nagsisimula ng pumutok. Bahay ni Don Victorino. Pakitingnan po ito, ako po ito. Inilabas ko mula sa maleta ang makapal na kayumangging folder at iniabot ito kay Don Victorino. Ano ito? Makopya nga dokumento mula sa computer ni Ramon at mula sa kanyang basurahan sa opisina. Sa nakaraang buwan, ang kanyang magastos ay naging kahina-hinala at nagdesisyon akong mag-imbestiga ng kaunti. Nagtataka, binuksan ni Don Victorino ang folder at kinuha ang ilang dos ng pahina. Mabilis na binasa ang mga numero at panggalan ng mga kontratista at biglang namutla siya. Ito ay mga invoice, bill, tech, guarantee at resource snap. Ang mga halaga ay labis na patas. Sinadyang bilhin niya ang mga materyales sa mga presyong mas mataas kaysa market. At para makita kung saan napupunta ang kaibahan, tingnan ninyo ang pahinang ito. Ang pahina na ipinakita ko ay isang printout ng galaw na account ng isang kahina-hinalang shell company, hindi ng personal account ni Ramon.
Pinilit niya ang mga kontratista na mag-issue ng mataas na invoice at ang kaibahan bilang kickback ay naililipat sa kanyang dummy account. Ito ay, sa katunayan, pandaraya at malversasyon. Hindi ka panipaniwala sa aking kumpanya, ang aking anak, si Don Victorino, nanginginig ang makamay, patuloy na nagbabasa ng mga dokumento. Doon, sa itim at puti, ay naitala ang pangit na lihim na mukhang kanyang anak na nakakamit sa kumpanya. Don Victorino, lagi niyang sinasabi sa bahay. Matanda na ang tatay ko na babaliw na. Ako ang nagpapanatiling ang kumpanya. Kung wala ang aking talento, matagal na itong bagsak. Sa pagdinig ng mga salitang ito, nanginig ang mabalikat ni Don Victorino. Sa bawat pagkakataon na sinasabi niya iyon sa akin, tahimik lang ako, natatawa siya sa akin. Hindi mo maunawaan sa iyong ditapurang pag-aral ang ganoong komplikadong business scheme, sabi niya. Ngunit hindi ako sumasagot dahil naiintindihan ko na kung magsisimula akong makipagtalo, magbabantay siya at sisiraing lahat ng ebidensya. Tahimik ko lang na nangolekta nga, mga patunay para protektahan ang kumpanyang taong sa loob ng 15 taon ay nakturing sa akin bilang sariling anak habang nag-inom si Ramon at natutulog ng di makaputol. Patawad, ligaya. Hindi lang niya pinahirapan din niya ako at ang kumpanya. Isang malaking luha ang bumaksak mula sa mga mata ni Don Victorino. Nakita ang luhang palaging mahigpit at malakas na taong ito, suminikip ang aking puso. Huwag na pong umiyak, Don Victorino. Gusto ko lang na malaman ninyo ang katotohanan bago ganap na manakawan ang inyong kumpanya. Mahigpit na kinakat ni Don Victorino ang makadokumento at dahan-dahang itinasang ulo. Sa kanyang mga mata ay wala na ang dating pagdalamhati, nagniningas ang matalim na apoy ng isang leader. Tama ang ginawa mo sa mga ebidensyang ito, kaya kong palayasin siya sa kumpanya. Agad akong magtatawag ng board meeting. Hintay po, Don Victorino. Muli ko siyang pinahinto ng dahan-dahan. Nagtataka siyang tumingin sa akin. Hindi pa ito lahat. Ang 10 milyong piso na naipon sa dumi account. Alam ba ninyo kung saan ginagastos ito? Sa aking salita, huminto sa pahinga si Don Victorino. Ito ba ay hindi lang para sa libangan? Oo, nang sinundan ko ang galaw ng pera, nalaman ko na si Ramon ay konektado sa isang napakaseryosong tao. Inilabas ko mula sa bag ang isa pang pangunahing litrato. Sa pagkakita nito, maikli na bumaksak si Don Victorino sa sahig. Hindi maari, si Hernando. Si Hernando Santos ang aking deputy, ang pinagtitiwalaang tao ko sa loob ng 30 taon. Siya ay nakasabwat kay Ramon. Titingnan ni Don Victorino ang litrato ng nanginginig ang kamay. Sa litrato ay inilalarawan ang isang desisibong sandali sa hiwalay na silid ng isang mahal na restaurant. Ibinibigay ni Ramon ang isang makapal na kayumangging sobre kay Hernando Santos, ang taong pangalawa sa kumpanya ni Don Victorino. O, inilipat ni Ramon ang pera na ninakaw mula sa mga kontratista kay Hernando Santos. Malamang ito ay pondo para ipaalis kayo sa posisyon ng chairman at ganap na sakupin ang kumpanya. Sila ipinakanulo nila ako at gustong kunin ang kumpanya. Sa boses ni Don Victorino ay nahalo ang galit at kawalan ng pag-asa at siya ay bumaksak sa sahig. Nagmadali akong humawak sa kanyang likod. Hindi madali ang daan patungo sa mga ebidensyang ito. Lumala ang pag-abuso ni Ramon, 3 taon na ang nakalipas nang naging department head siya. Ang budget para sa gastusin ng bahay ay nabawasan sa pinakamababa at ang anumang reklamo ko ay nagbubunga ng bahangang pagmumura. Ito ba ang lahat ng gastos sa loob ng isang buwan? Hindi maaring bigyan ng praang maganyang walang edukasyon na tanga tulad mo. Gagastusin mo lang sa walang kwenta. Ikaw ang alagang aso ko. Kaya matuwa ka na sa pagkaing ibinibigay ko sa iyo at kumawik. Patuloy ang mga pang-iinsulto. Limitado pa ni Ramon ang aking paglabas ng bahay. Kapag nagyambala ako, sisigaw siya, saan ka nang galing? Nagbabayad ng lofer sa aking pera. Ang pamumuhay sa ganong nakakasakal na kapaligiran nege pagmamatiag ay hindi matitis. Nasa binggit na ako nervous breakdown, hindi nakakatulog sa gabi. Tahimik ako, may takot na kung tutugon.
darating sa pisikal na pang-aabuso. At higit sa lahat, ayaw kong mag-alala si Don Victorino, kaya sinisikap kong kumbinsihin ang sarili ko na ako ay isang walang damdaming manika para hindi mabalif. Ngunit minsan, nagbago ang lahat. Nang nag-asikaso akong dalhin ang suit ni Ramon sa dry cleaning, nalaglag mula sa bulsa ang isang resibo. Ito ay isang bill mula sa isang mahal na nightclub na katumbas ng aking gastos sa loob ng ilang buwan, at katabi nito ay isang tala na may pangalan ng isang hindi ko kilalang babae. Sa sandaling ito, may nabulok sa loob ko. Ang taong ito ay iniinsulto ako parang basura, ngunit sa likod ko ay gumagastos ng pera ng kumpanya parang tubig. Para protektahan ang sarili ko at ang kumpanya ni Don Victorino, nagsimula akong gabi-gabi habang natutulog nang di makaputol si Ramon sa pagkakahilo. Suriin ang kanyang computer at bag. Ligaya, nagdala ka ng mag-isa ng ganoong kakilakilabot na sikreto. Napakahirap na naman para sa iyo, humigpit ang boses ni Don Victorino. Wala itong mahalaga. Ngunit Don Victorino, mayroon pa isang pinakakakilakilabot na katotohanan na dapat kong ipagbigay alam sa inyo. Inilabas ko mula sa pinakailalim ngang bag ang isa pang ginusot na dokumento. Sa katunayan, nahanda si Ramon ng bitag para sa akin para ganap akong sirain. Nang tinitingnan ni Don Victorino ang dokumento, suminikip ang kanyang tingin. Ito ay isang promissory note na 60 milyong piso, at ang may utang ay ako si Ligaya. Ninakaw ni Ramon ang aking madokumento at personal seal mula sa bahay nga aking mga magulang at kumuha nga utang na 60 milyong piso sa aking pangalan mula sa mga kriminal na grupo. Hindi sapat ang pera sa dummy account para subornin si Hernando Santos. Kumuha ngang utang sa pangalan ng asawa mula sa mga gangster balih-basya. Ang inihagis niya sa akin kahapon na por mga annulment ay bahaging ang kanyang plano. Kapag natapos na ang annulment, ang utang na 60 milyong iyon ay legal na mahuhulog sa akin na naging estranho na para sa kanya. Nilalayon ni Ramon na hindi lang palayasin akong walang piso, kundi itulak din ako sa hukay ng utang kasama ang aking mamagulang. Walang edukasyon, mababang uri ngang babae tulad mo, hindi ka mabubuhay ng mag-isa. Wala akong silbi. Sa likod nga pang-iinsultong salitang ito ay nakatago ang kakilakilabot na planong ito. Sa pagpapir mga annulment, laga na akong naging may utang na 60 milyong piso. Ngayon malamang ay naisip ni Ramon kung paano ako umiyak at sumisigaw mula sa pag-usik ng mga debt collector, at siya ay nakikitawa kasama ni Crystal. Diyos ko, hindi ko siya patatawarin kailanman. Namula si Don Victorino sa galit at sinubukang tumayo. Sa sandaling ito, pinunit ng malakas na tunog ng intercom ang katahimikan, at may nagsimulang sumalpak sa pintuan ng paulit-ulit. Hindi isang beses, kundi 2, 3, malinaw na abnormal na pagiging matiyaga. Sino iyan ng maaga? Nang may mahigpit na mukha ay papunta na si Don Victorino sa labas nang biglang tumagos mula sa labas ang mabastos na lalaking boses. Hoy buksan, ang babaeng nagnangalang Ligaya nakatago ba siya sa inyo? O palabasin na niya ang utang na 60 milyong piso? Kami na itong ma-collector. Nagtakpo ang aming tingin ni Don Victorino. Ang ma-debt collector na ipinadala ni Ramon ay nakahanap na sa akin at dumating doon. Wala nang makatakasang lugar. Nasa bingit ako ngang bangin. Hoy, huwag kang makunwaring wala ka. Lumabas ka. Ligaya. Nagmamartilyo ang utos sa pintuan na parang malapit na itong masira. Ligaya, ako na ang bahala, tatawag akong pulis, at ikaw ay magtago sa dulong kwarto. Sa pagkakataon na nakakalit ay sinakop ni Don Victorino ang pwesto ko. Ang utang na 60 milyon na ipinatong ng anak sa dating asawa, at ang magangster na pumasok sa bahay anumang babae sa aking kalagayan ay mabibigo, ngunit ako ay panatag. Sa kahangahangang malamig at malinaw na isip, inilagay ko ang aking kamay sa nanginginig na balikat ni Don Victorino. Don Victorino, okay lang, huwag pang tumawag ng pulis. Alam ko, ngunit kung magtatago, wala itong malulutas. Ako na mismo ang makikipag-usap sa kanila, tingnan na lang ninyo. Sa isang sandali, pinawing aking kapayapaan ang kanyang kakayahang magsalita.
Determinado akong lumakad patungo sa labas. Walang pag-alangan na binuksan ang kandado at ipinuwang ang mabibigat na pinto. Ah, lumabas ka na. Ikaw ba ang asawa ni Ramon, si Ligaya? Oh, sa pintuan ay nakatayo ang napakalaking lalaki sa kulay ingay na suwet na may malaking tahi sa mukha. Sa pagkakita niya sa akin, marumi siyang ngumisi. Ang mister mo ay nanghiram mula sa amin ng 60 milyon at naktanan. Ikaw ang guarantor kaya ibigay mo ang pera hanggang sa huling sentimo. Peke ang lagda at seal sa promissory note na iyon, malamig ko siyang pinigilan, nagulat ang lalaki at natahimik. At kahit pa may utang ako, wala akong balak na magbayad ng kahit isang sentimo sa mga illegal na loan shark tulad ninyo na may mapang-abutang interes. Umalis kayo. Nang sinabi ko ito ng dahan-dahan ngunit may diin na mula sa galit ang mukhang lalaki. Ay naku, isang walang edukasyon na babae na walang asawa, boses pa. Walang edukasyon na babae ang masalitang ito. Nalagi ring sinasabi ni Ramon ay malinaw na nadinig din ng taong ito mula sa kanya. Masamang pinagmumura ang lalaki at nakpakitaan masamang intensyon sa kanyang napakalaking kamay. Sa sandaling sumigaw si Don Victorino, delikado, ang kanyang kamay ay nahuling isa pang kamay na nakasuot ng eleganteng guwantes. Sapat na kung hawakan mo siya kahit isang daliri, ang inyong organisasyon ay mawawala ng walang bakas bago matapos ang araw. Luminga ang lalaki at natulala sa takot. Sino ka ba at bakit ako tinahimik mo? Bitiwan mo. Ang humawak sa kanya ay isang matangkad na lalaki sa perpektong sukat na suit, 3 piyesas, na may salaming pilak ang kuwadro. Sa likod niya, walang ingay na dumating ang itim na Mercedes na executive class. Nang makita ang lalaking ito, mula sa sala ay sumigaw si Don Victorino nang may pagtataka, kayo ba si Attorney Leandro Reyes, ang legendaryong corporate lawyer na madalas ko sa economic program sa TV? Anong ginagawang ganong tao sa aking bahay? Siya nga ito si Attorney Leandro Reyes. Isang alamat na, ayon sa balita, kayang lutasin ng mag-isa ang anumang salungatan sa mundong negosyo at politika. Inihagis ni Attorney Leandro ang debt collector parang basura, lumapit sa akin at may galang na iniyuko ang kanyang ulo. Narito na kami para sa inyo, Ligaya Constantina, humihingi ng paumanhin sa pagkahuli namin. Ha! Sumabo ang naguguluhang sigaw ni Don Victorino. Natigilan din ang debt collector na may larawang mata. Bahagya akong huminga at tumango kay Attorney Leandro. Salamat, Attorney Reyes. Don Victorino, patawad sa pagtatago. Sa totoo lang, ako ay panganay na anak ni Don Constantino Gregorio Vorontsov. Nais ko sabihin ni Don Constantino Vergara, pinunong Vergara Holdings Group. Halos bumaksak si Don Victorino at hindi nakapagtataka. Ang aming tahanan na tinawag ni Ramon na lumang bahay sa probinsya kung saan maari kang mamuhay sa pensyon ng magulang ay sa katunayan ay isang napakalaking makasaysayang hacienda ng angkan ng Vergara na may 300 taong kasaysayan at lumuma ang hitsura nito dahil ito ay isang heritage site. At ang pag-aaral ko ay hindi tinanggal dahil sa kahirapan kundi para sundin ang isang intensibong kurso sa pamamahala at ekonomiya at mamana ang negosyong aking ama na nun ay seryosong may sakit. Nais ko lang na mahalin bilang isang babae, hindi dahil sa pera o katayuan. Kaya itinago ko ang aking pinakmulan at nakpakasal kay Ramon. Ngunit siya, naniwalaang ako ay isang walang magawang babae, ay sa huli ay naghanda ng ganoong bitag para sa akin. Ang mga maliit na kriminal tulad ninyo ay nagmalasakit. Namanakot sa magiging pinuno ng Vergara Holdings, inihulog ng malamig na tingin ni Attorney Leandro ang debt collector. Inaasahan kong may kakayahan ang inyong simpleng utak na maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Vergara patawad, hindi namin alam. Vergara, namutla hanggang kamatayan ang debt collector, nagmamadaling tumayo at tumakas, katahimikan ang bumalot sa pasilyo. Ligaya Constantina, mahal na chairman, kumislap, ang salamin ni Attorney Reyes madaling itakas ang ganoong basura, ngunit ang suliranin ay hindi ang utang na 60 milyon. Ang ibig ko sabihin ay, ano ang ibig ninyong sabihin, Attorney? Maingat na nagtanong si Don Victorino.
Hindi lang pinalso ni Ramon ang promissory note sa panggalan ni Ligaya Constantina, kundi ginamit din ito bilang collateral para makakuha ng pera mula sa mga gangsta. Siya ay tunay na walang utak. Nang ilabas ni Atty. Leandro ang mga imahe sa tablet, huminto sa pahinga ko at si Don Victorino, hawak ang kanyang puso ay bumagsak sa sahig. Sa screen ay isang deed of real estate mortgage. Ito ay dokumento para sa lupa ang aming pangunahing pabrika at sa bahay na ito. Hindi makapaniwala si Don Victorino sa kanyang mamata. Sa dulong dokumento ay ang kanyang lagda at seal na dapat ay nakatago sa locker. O, hindi lang ipinatong ni Ramon ang utang na 60 milyon kay Ligaya Constantina, kundi pati na rin ninakaw ang inyong seal at mga dokumento at nanghiram mula sa isang kriminal na financial group ng 300 milyong piso. Malamig na lumabas ang boses ni Atty. Leandro sa silid. 300 milyon, impossible. Kahit may seal, walang magbibigay ng ganung pautang ng walang personal na kumpirmasyon. Hindi ito bangko kundi mga gangster na may mapang-abutang interes. Sapat sa kanila ang matibay na collateral. At ang personal na kumpirmasyon ay isang simpleng formalidad. Lahat ng 300 milyon ay na-transfer sa dummy account na kinokontrol ni Hernando Santos. Isang mahina na ungal ang lumabas sa bibig ni Don Victorino at siya ay bumagsak sa sahig. Ngayon hindi lang sinubukan ni Ramon na itulak ako sa hukay ng utang pati na rin ang kayamanan ng sariling ama at ang kumpanya na itinayo pa ang kanyang lolo ay tinukso. Kasabwat si Hernando Santos sa 300 milyong iyon ay plano nilang suhulan ang mga shareholder at miyembro ng board para sa susunod na araw sa extraordinary meeting para palayasin si Don Victorino sa posisyon ng chairman na talo na ako. Ang sariling anak ay nagnakaong kumpanya at bahay. Gaano ako katanga? Tinakpan ni Don Victorino ang kanyang mukhang, kanyang kamay at nagsimulang umiyak. Habang nakatingin sa kanya mula sa itaas, nanatili akong tahimik. Ramon, talaga kang wala ng pag-asa. 15 taon akong umaasa na magbabago siya, na minsan ay makikita niya sa akin ang isang tao, hindi lang ang aking pinagmulan, ngunit ang mahinang pag-asa na ito ay ngayon ay ganap ng nasira. Walang kalungkutan. Malamig lang parang yelonayos, tahimik na galit. Atty. Reyes, maikling tinawag ko siya, naktuwid siya. Maaari bang sa tulong ng aming holdings ay bilhin ang financial group na ito bago magtanghalian bukas? Sa aking mga salita, napatingin si Don Victorino. Inayos ni Atty. Reyes ang kanyang salamin at bahagya siyang ngumiti. Ligaya Constantina, huwag ninyong maliitin ang kapangyarihan ng Vergara. Ang ganoong maliliit na kumpanya ay hindi na kailangan pang bilhin. Isang tawag ko lang ay sapat para sila sa loob ng isang oras ay mag-transfer sa atin ng lahat ng karapatan sa utang at tumigil sa pag-iral. Gawin na ang iyon, naunawaan, sa inyong utos. At paano natin kaharapin si Ramon at si Hernando Santos? Maaari tayong agad na tumawag ng pulis at arestuhin sila para sa maling paglalaan at pagpapalso ng dokumento. Hindi, dahan-dahan akong umiling. Hayaan silang umakyat sa pinakataas. Hayaan silang maramdaman na sila ang nagwagi at sa sandaling ang kanilang tagumpay, ihuhulok natin sila sa impyerno. Sa parehong panahon sa opisina ng Deputy Director ng kumpanya ni Don Victorino, nagtatama ng sungsaw sina Ramon at Hernando Santos. O, Ramon, perpekto ang plano mo. Ngayon sa bukas na board meeting, maaari na nating alisin ang nakakahadlang na matandang iyon sa kadahilan ng senility. Ang karamihan ng miyembro ng board ay nabili nasa 300 milyon. Ngumisi ang mataba na si Hernando Santos nang may malakit na ngisi. Ito'y lahat salamat sa inyo, Hernando. Nang hiram lang akong seal mula sa safe ngang sinileng ama ko. Mabahuring natawa si Ramon at nagreklina sa sopa. Sa tabi niya ay kumapit si Crystal. Pinipigil ang kanyang dibdib sa kanyang braso. Ramon, ibig sabihin mula bukas, Deputy Director na kita at Personal Secretary na ako. Ganun, eksaktong iyon. Mamamuno na tayo sa kumpanyang ito. Katapusan ng nakakainis na matandang iyon bukas, lahat ay magiging ayon sa gusto ko.
Isang hablot na ininom ni Ramon ang champagne at biglang naalala ang isang bagay, ngumisi. Sa pamamagitan, ngayon ba ay pumunta na sa kanya-kanyang ligaya ang debt collector at sa matandang babaeng iyon, 60 milyon. Talaga ba? Mukhang mahal. Napalakpak si Crystal at nakatawa. Tumingin si Ramon sa lungsot na kumakalat sa labas ng bintana ng may hitsurang nagwagi. Isang walang edukasyon, walang kwentang babaeng walang piso sa bulsa ay hindi kailanman makababalik ng 60 milyon. Ngayon malamang ay umiyak at gumapang na. Ha? O kahit may benta siya, wala kang makuha. Ito ang parusa niya dahil lumaban siya sa akin. Pahirapan siya ng lubusan sa impyerno. Ang kanilang pangit na tawa ay kumalat sa opisina. Wala silang alam na ang babaeng itinuturing nilang walang kwenta ay sa katunayan ang magiging pinunong isang napakalaking holdings na nag-aasikaso ng ekonomiyang bansa at ganap na nang hawak ang kanilang kapalaran sa kanyang makamay. Don Victorino, lumapit ako sa lumungkot na biyenan at mahigpit na hinawakan ang kanyang malaking kamay. Bukas ng ika-10 umaga ay ang extraordinary board meeting. Tama, ngunit huli na. Ang mamiyembro ng board ay nabili na. Kung pumunta ako ng mag-isa, hindi ko mapigilang maboto ang aking pagpapatalsik. Mainit at tapat na ngumiti ako sa nawawalan ng pag-asang si Don Victorino. Lahat ay magiging mayos. Bukas ay sasama rin ako sa pulong na iyon. Ikaw, ligaya. Ipapakita ko sa taong iyon kung gaano kahindik-hindik na lakas ang mayroon ng isang walang edukasyon na babae. Sa likod ko, malamig na ang gumiti si Atty. Reyes. Handa na ang lahat para sa counter-strike. Kinaumagahan ng ika-10 umaga sa conference room sa huling palapag ng gusali ng construction company na itinayo mula sa simula ni Don Victorino, may kakaibang nakakahadlang at sabay mapagtagumpay na kapaligiran. Sa mahabang mesa ng kahoy na pula, nakaupong 10 miyembro ng board. Sa ulong ng mesa, maputla at lupaypay na tahimik na nakaupong si Don Victorino at sa kabila niya, sa upuan ng presiding officer, si Hernando Santos at sa tabi nito ng mapagtagumpay na ngiti, nagkakantiyaw ang binti. Si Ramon. Narito ang maraming halimbawa nga kahina-hinalang desisyon sa pamamahala ni Chairman Vergara sa mga nakaraang panahon nang may malalim na panghihinayang ay napilitan akong ipahaya na ang pagbabang na cognitive function na chairman ay maliwanag at ang patuloy na pananatili niya sa posisyong ito ay naglalagay na mortal na panganib sa aming kumpanya. Tinapos ni Hernando Santos ang kanyang talumpati ng may pinalaking teatral na buntong hininga. Nag-asiwa ang mamiyembro ng board na binili para sa 300 milyon. Tatay, oras na para magretiro ka. Nagbukas ng bibig si Ramon ng may ngisi. Ngayon ay kami ni Hernando ang mamamuno sa kumpanya patungo. Ang iyong lipas ng paraan ay hindi na gumagana ngayon. Umupo ka lang ng payapa sa retirement home at alagaan ang mga halaman. Napakawalang hiya at matyan-tyan na mga salita laban sa sariling ama. Ngunit walang naglakas loob na pinatigil si Ramon mula sa mga miyembro ng board na binili. Mahigpit na kinagat ni Don Victorino ang kanyang kamao sa tuhod at tahimik na nagtiis. Dakila, magbalot na tayo para sa pagboboto. Sino ang para sa pagpapatalsik ni Chairman Vergara at sa pagtatalagang ko Hernando Santos bilang General Manager at si Ramon Vicente bilang Deputy General Manager, hinihiling kong itaas ang makamay. Naksimula nang itaas ng mga miyembro ng board ang kanilang mga kamay. Tiwala si Ramon sa kanyang tagumpay at halos na nilalabas ang mapagtagumpay na tawa ng bigla na lang na may lakas na nabuksan ang mabibigat na pintong conference room. Sa biglang ingay, natulala ang maitinataas na kamay ng mamiyembro ng board. Ano ito? May mahalagang pulong kami. Galit na tumingin si Hernando Santos sa pintuan. Galit din si Ramon at luminga ang ulo patungo sa pintuan. Sa katahimikan ng sala ay tumatagos ang tunog ng mataas na takong, paumanhin sa pagkahuli. Inaasahan ko na hindi patapos ang pagboboto. Maririnig ang malinaw na matulin na boses. Sa pintuan ay nakatayo ako, si Ligaya,
sa mamahaling custom-made na Italian na suit na may perpektong tuwid na likod. Sa likod ko, tulad ng anino, ay nakatayo si Atty. Reyes na kumikislap ng salaming ginto ang kuwadro. Ligaya, nagulat na umalpas sa bibig ni Ramon. Malawak na binuka ang kanyang mata at itinuro ako ng may daliri. Ikaw, ano ang ginagawa mo dito? Anong damit iyon? At bakit hindi ka tumakas? Ganap na nagugulo si Ramon. Ayon sa kanyang kalkulasyon, dapat ay ngayon, inusik nga debt collector, umiyak ako at nawawalan ng pag-asa. Hindi niya naisip ni katiting nalilitaw ako doon sa ganong kalagayan, lalo na sa conference room ng board kung saan pinakpapasyahan ang pinakamahalagang tanong ng kumpanya. Hoy bantay, ano bang ginagawa ninyo? Palayasin ang babaeng ito dito. Kahapong nagpa-annulment na kami. Siya ay isang estranyo, isang walang edukasyon, maralitang babae mula sa probinsya. Huwag papasukin ang ganong basura sa sagradong lugar na ito. Bahangang pang-iinsulto. Ang mamiyembro ng board ay nagsimulang mag-usap-usap, ngunit hindi ako gumalaw. Tinitingnan lang si Ramon ng may malamig na tingin. Wala akong sinabing anumang salita. Ang taong ito ay hindi man lang sulit na sagutin. Sa aking ganap na katahimikan at malamig na tingin, isang sandaling natarantang si Ramon. Anong tingin iyan? Umurong siya. Ramon Vicente, ano ang nangyayari? Huwag ipaalabas ang mga basahan sa labas ng bahay. Tawagin ang bantay. Palayasin siya para sa illegal na pagpasok. Nang iniabot ni Hernando Santos ang kamay sa telepono, hinarangan siyang tahimik ngunit may kapangyarihang boses ni Atty. Reyes. Mas mabuti pang huwag tumawag ng pulis para sa inyong kapakanan. Kayo, dating deputy director, ito ay hindi sa inyong interes. Sino ka upang ganon ang pakikitungo sa akin? Pakawalan mo. Sa sandaling ito, isa sa mga matatandang miyembro ng board ay sumiga at tumayo. Kayo ba si Atty. Leandro Reyes, ang legendaryong corporate lawyer? Anong ginagawa ang ganung tao dito? Sa pagdinig ng pangalang ito, sumabog sa ingay ang sala. Ang isang alamat na, ayon sa balita, may kakayahang sa loob ng 3 araw ay sirain ang anumang kumpanya. Dumulas ang dugo mula sa mukha ni Hernando Santos. At anong kinalaman nito kahit gaano kagaling na abogado kayo? Ito ang conference room ng aming kumpanya. Ipinagbabawal ang mga estranyo. Nanginig ang boses ni Hernando Santos. Sa tabi niya ay nagpapanik si Ramon. Bakit ang ganong mahalagang abogado ay nakatayo sa likod ng aking dating asawa? Oy, Ligaya, nakipag-ugnayan ka ba sa kanya para maupa ang ganung abogado? Sa ganitong paraan, hindi mo may tatago ang iyong katayuan. Sa mababa at hanggal na mga salitang ito ni Ramon, sumagot lang ako NG isang titig na puno hawa, malamig nang gumiti si Atty. Reyes. Pihila ng dila, mangmang. Ang babaeng ito ay hindi estranyo. Lumabas si Atty. Reyes at inilabas mula sa bag ang makapal na folder, inilagay ito sa gitna ng mesa. Sa kasalukuyan, ang controlling interest sa kumpanyang ito, Build Invest Corp., na partikular ang 51%, ay pag-aari ni narito na Ligaya Constantina. Ano? Nagsamang boses ni Ramon at Hernando Santos. Huminto sa pahinga ang mga miyembro ng board. Si Ligaya Constantina ay ang majority shareholder at tunay na may-ari ng kumpanyang ito. Anong suliranin ang maring magkaroon ng isang may-ari na dumalo sa board meeting ng sariling kumpanya? Ang mga salita ni Atty. Reyes ay lumabas sa sala parang hatol. Si Ramon, bukas ang bibig, nagpalipat-lipat ng tingin mula sa akin patungo kay Atty. Reyes, ganap na natigilan, majority shareholder. Anong nonsense dyan? Imposible iyon. Walang lakas ang sigaw ni Ramon sa nayuyumong sala. Hinampas niya ang mesa ng kanyang makamay at nakayukong sulong, nag-ingit ang tingin niya kay Atty. Reyes. Nabaliktad ang kanyang mukha sa galit at hindi may tagong sindak. Hernando, sabihin kang isang bagay. Hindi maaring angkinin ng isang walang edukasyon na housewife ang controlling interest ng ating mga aksyon. Ito ay isang pagkakamali, tahimik si Hernando Santos. Mas tama, hindi na siya nakapagsalita.
Nagasalong malamig na pawis, tinukoy ng nangjinig na mga kamay ang nilalaman ng folder na inilagay ni Attorney Reyes ang register ng shareholders, mga kopya ng deed of sale ng shares. Dun, sa itim at puti, ay ang pangalan ng kahapon na mga pangunahing shareholder at ang katotohanan na ang lahat ng kanilang shares ay inilipat sa personal na pag-ari ni Ligaya Constantina Vergara. Pero binayaran ko naman sila ng napakaraming pera para mapabilang sa aking panik. Bakit sila lahat nanginig ang boses ni Hernando Santos sa kawalan ng pag-asa? Nagtataka ba kayo, dating deputy director? Dahan-dahan akong umupo sa upuan at mahinahon na nagsimulang magsalita. Sa tabi ko, si Attorney Reyes nang may malamig na ngisi ay nagdagdag, Hernando Santos, ang mga milyong piso na inihanda ninyo para suhulan ang mga miyembro ng board ito ay para na illegally na nakuha ni Ramon mula sa isang kriminal na financial group para makapinsala sa aking kliyenteng si Ligaya Constantina, hindi ba? Ngunit sa gayon, ang financial group na ito kahapon ng tanghali ay ganap na binili ng Vergara Holdings. Ibig sabihin ang utang ni Ramon na 300 milyon, pati na rin ang masyares ng kumpanyang ito na isinangla niya, ang lupaeng pabrika at bahay ni Chairman Vergara, lahat ng karapatan sa ito ngayon ay pag-aari ng Ligaya Constantina. Higit pa rito, ang mga shareholder na sinubukan ninyong suhulan, marami sa kanila ay may malalaking utang o relasyon sa negosyo sa mga subsidiary ng Vergara Holdings. Sa tingin ninyo, may makikita bang tao sa bansang ito na maglakas lobong tanggihang ibigay ang lahat ng shares kay Ligaya Constantina sa kahilingan ng pamilyang Vergara na nakatayo sa tuktok ng ekonomiya ng Pilipinas? Ang mga salita ni Attorney Reyes, tulad ng matalim na surgical knife, ay nagwasak ng kastilyo sa buhangin na pinahandaan ng masipag ni na Hernando Santos at Ramon. Ang 300 milyong ginagamit ninyo ay katibayan lamang ng inyong illegal na maling paglalaan. At ang mga shareholder na inakala ninyong inyong makakampi ay mula pa sa simula ay nasa paanan ni Ligaya Constantina. Nanumbalik ang naging yelo na katahimikan sa sala. Ang mamiyembro ng board na binili, nagpalitan ng tingin, tulad ng mga daga ng palubok na barko, umurong mula kina Hernando Santos at Ramon. Ang kanilang mga mata, na sandaling nakahandang bumoto para sa pagpapatalsik, ay ngayon ay puno ng takot at pagnanais na palakitin sa bagong kapangyarihan. Hindi totoo. Ito ay imposible. Tulad ng isang sirang manika, bumagsak si Ramon sa upuan. Ang pamilyang kanyang asawa, na itinuturing niyang maralitang taga-probinsya ang babaeng tinawag niyang parasitong hindi mabubuhay, nang wala siya ay naging isang hindi maabot na kalakasan, isang nilalang mula sa ibang mundo. Ikinatago mo lahat na ito sa lahat ng panahon, pinaloko mo ako. Tumingin sa akin si Ramon nang may nakikiusap o mas tama, nagagalit na tingin, hindi ko pinaktaksilan. Nais ko lang ng ordinaryong kasiyahan bilang isang babae. Kung pinahahalagahan ninyo ako bilang asawa, at hindi kayo nakatolbatay sa edukasyon at pinagmulan, sana ay habang buhay akong naging anino na nagpapalaki sa inyo at gumagawa ng peke na bayani. Hindi ko inalis ang tingin, tumingin sa kanyang mga mata. Ngunit ginawa ninyo akong basura, ipinagkanulo ang Don Victorino at sinubukang manakaw sa kumpanyang ito. Ito ay hindi ko kayang patawarin. Patawarin? Ha, kahit Vergara ka na, nabubuhay ka rin sa dangal ng iyong ama. Isang babae na wala ni isang piso ang sariling kinikita, nangunguna pa sa pamamahala. Kung wala kami ni Hernando, ang kumpanyang ito bukas ay malulugi. Sa sandaling ito, mula sa mga speaker sa sala ay lumabas ang ingay at pagkatapos ay isang recording ng boses. Hernando, malabo ang 300 milyon. Kapag tinanggal na natin ang nakakaistorbo na matandang iyon, ipinangako mo sa akin ang posisyon ng deputy, di ba? Oo. At ang walang edukasyon na asawa ko rin kung itutulak natin siya sa hukay ng utang at ibenta sa burdel. Iyon ay isang magandang aral para sa lahat, di ba? Haha, ito ay walang alinlangan ang boses ni Ramon. Pagkatapos ay lumabas ang malakit na boses ni Hernando Santos. Siyempre, Ramon, siyempre. Kapag nalayo na sa kanya,
itatapon na rin natin lahat. Magsaya kasam nga bagong babay sa pera ng kumpanya. Ano? Anong recording iyan? Nag-ikot si Ramon paligid, nagahanap. Malamig na nagsalita si Attorney Reyes. Nakalimutan ba ninyo, Ramon Vicente? Ang apartment na ipinagmamalaki ninyo ang managing company ng building ay pag-ari din ng Vergara Holdings. Para sa kaligtasan ni Ligaya Constantina, lahat ng ebidensya ng inyong makasamaan at illegal na kilos ay naitala sa loob ng ilang buwan. Hinawakan ni Ramon ang kanyang ulo at sumiga. Ang recording na ito ay live na broadcast sa internal network ng kumpanya, accessible sa lahat ng empleyado. Sa labas ng pinto ng sala ay nariringing ang ugong ng boses. Sa pasilyo ay nakakarating ang galit na sigaw laban kina Ramon at Hernando Santos. Ramon Vicente, gusto ninyo ang pagalang ng mamanggagawa, magsalita kayo. Tumayo ako at itinuro ang bintana. Doon sa ibaba ay nakatayo ang mga empleyado na nalaman ang pagtataksil at pagbagsak ng mga nagnakaw sa kanilang kumpanya at naglalagablab ang kanilang mga kamao sa hangin. Ikaw nagwala, si Ramon na may mukhang nabubuong hayop at nagmadaling lumapit sa akin, sapat na. Ang pabara ni Don Victorino na naging tahimik hanggang ngayon ay tumayo at ang kanyang mapagpakilos na boses ay hinarangan si Ramon, parang binigla siya nito. Victorino, Ligaya, patawat mula ngayon, harapin ko na ito. Tumingin si Don Victorino sa kanyang anak nang may tingin kung saan naghalo ang kalungkutan at galit. Pagkatapos ay humakbang siya patungo kay Hernando Santos at nang may lakas na sinabi, Hernando, ikaw, at ikaw Ramon, ang inyong makrimen ay hindi magtatapos sa simpleng pagpapatalsik. Sa likod ng mga salitang ito ni Don Victorino ay nagtatago pa ang isang mas kakilakilabot na katotohanan. Ang mga mukha ni Ramon at Hernando Santos ay ganap na kumuha ng maputlang pinto. Ano-anong sinasabi mo, matanda? Gusto ko lang gawing mas magaling ang kumpanya. Nanginig ang boses ni Ramon habang sumisiga, ngunit ang tingin niya ay nag-iwas. Dahan-dahan na binuksan ni Don Victorino ang malaking monitor sa likod ng kanyang upuan. Sa screen ay lumabas ang blueprint at listahan ng materyales para sa isang napakalaking proyekto ng isang residential complex. Ang pangunahing tower. Ikaw Hernando at ikaw Ramon, pinalso ninyo ang data sa tibay ngang pangunahing reinforcing steel at konkreto sa pagtatayo ngang complex na ito at inangkin ang kaibahan para sa inyong masarili, hindi ba? Sa mga salitang ito, ang temperatura sa sala ay mukhang bumabang ang ilang degree. Ang maling paglalaan at suhol ay mga panloob na intriga, ngunit ito ay isang krimen na may kaugnayan sa buhay ng tao. Nahulog ng sahig si Hernando Santos ang kanyang mamahaling ballpen. Ang tuyong tunok ay kumalat sa katahimikan. Ano? Anong walang patunay na sinasabi ninyo? Ang patunay ay narito. Inilagay ko sa mesa ang isa pang folder na ipinasa sa akin ni Attorney Reyes. Ito ang buong pangungumpisal ng empleyado and parehong expert laboratory na nakasabwat sa inyo. Hindi niya na kayang tiisin ang pagsisisi ng konsyensya at dinala ito sa Vergara Holdings. Narito ang mga pekyang ulat, nega inspeksyon at kopya ni inyong Hernando Santos, mautos para itago ang mga katotohanan na may inyong personal na lagda. Ang mukha ni Hernando Santos ay naging hindi lang maputla kundi puting-puti parang papel. Si Ramon o hindi naiintindihan ang sitwasyon o sinisikap na iwasan ang katotohanan ay nagpatuloy na masamang umangal. At ano ngayon? Naggatipid kami ngang kaunti sa mga materyales, basta hindi gumuho okay lang, ganyan ang negosyo, ganyan ang nakukuhang kita. Hindi mo maunawaan sa iyong walang edukasyong babae ang mga ganong komplikadong desisyon sa pamamahala. Mga komplikadong desisyon sa pamamahala. Sa unang pagkakataon ngayon pinigilan ko si Ramon. Ang aking boses ay mababa at nakakatakot. Ramon Vicente, naiintindihan ba ninyo kung ilang tao ang magiging panganib dahil sa inyong kita? Kung may lindol, magiging guho ang gusaling ito at daan-daang tao ang mamamatay. Ipinagbili ninyo ang buhayng tao para sa inyong kasakiman. Tumahimik.
Huwag akong gawing paksang sermon mo, magiging direktor pa rin ako pagkatapos ng ama ko. Kahit ano pa ang mangyari, babayaran kami ng ama mo at ikaw, Vergara, at malulutas ang lahat. Mabalif na natawa si Ramon at itinuro, akong daliri. Hoy, Vergara, kung napakagaling mo, bayaran mo ngayon para palibutan ang kasong ito. Ang pamilya mo ay omnipotent, iligtas mo ako. Ang asawa ay obligadong iligtas ang asawa. Tahimik ako. Ang galit ay pinalitan ng kalungkutan mula sa walang katandang kahangalan ng taong ito. Hanggang ngayon ay hindi niya naintindihan kung ano ang nagawa niya, kung gaano kalagim ang krimen na ginawa niya, at naniniwala na ang lahat ay maaring malutas ng pera at koneksyon. Hinto na, Ramon! Sinabi ni Don Victorino ng pinagsama, sa kanyang mata ay wala na ang galit, malalim, walang hanggang kalungkutan na lang. Wala ka ng anak para sa akin at wala ka ng empleyado ng kumpanyang ito. Ano, tatay, banta? Kahit patalsikin mo ako, sino ang mamahala ng kumpanya? Pamamahalaan ko ito. Hindi na kailangan pang pamahalaan. Sa malamig na tono ay sinabi ni Attorney Reyes, Hernando Santos, Ramon Vicente sa labas ay naghihintay. Sa inyo ang mga investigador, NG, NBI. Ang inyong krimen maling paglalaan sa malaking halaga, pagpapalsong dokumento at paglabag sa pamantayan sa pagtatayo, ang inyong buhay ay tapos na rito. Pulis, hintay. Bumaksak si Hernando Santos mula sa upuan sa kanyang matuhod. Ito ay sinabuatan ako ni Ramon. Siya ang nagdala ng seal ng ama niya at nagmungkahi ng planong ito sa akin. Wala akong kasalanan. Lahat ay siya. Hoy Hernando, ipinagtataksil mo ba ako? Ikaw mismo ang nagsabi na kapag tinanggal natin ang ama, magagawa natin ang anumang gusto natin. Ang mga dating kasabwat ay ngayon ay maruming nag-aakusa sa isa-isa. Tumingin ang mga miyembro ng board sa kanila ng may malamig na paghamak. Ang mga binili, natatakot na malagay sa kahina-hinalaang sitwasyon, ay agad na nagsimulang kondenahin sila. Gaano kasama, hindi lang ipinagkanulo ang chairman, sinirain pa ang reputasyon ng kumpanya. Sa totoo lang, palagi na akong nag-aalala agad. Hindi ko kailanman nagustuhan ang maagresibong paraan ni Ramon Vicente. Ang malalaki na handang tumataas ng kamay sandali pa lang para sa pagpapatalsik ay ngayon ng walang kahirapan ay lumiko sa ibang direksyon. Dahan-dahan akong lumapit kay Ramon na bumagsak sa sahig at tumingin sa kanya mula sa itaas. Ramon Vicente, naalala ba ninyo kung ano ang sinabi ninyo sa akin? Kung gusto mong umalis, pirmahan mo ito at lumabas ka na at huwag na kitang makita pa. Sa sandaling iyon, hindi lang isang pirasong papel ang inihagis ninyo sa mesa. Inihagis ninyo ang 15 taong katapatan ko, ang huling pagpapakita ng awa para sa inyo at ang inyong tanging kaligtasan. Sumabog mula sa lalamunan ni Ramon ang isang walang ayos na ungal. Itinuturing ninyo akong isang babaeng wala at inalipusta ninyo ako. Ngunit sa katotohanan, kayo ang wala. Walang kaluluwa, walang pagmamalaki, walang karangalang dapat protektahan. Kaagad na natapos ang aking pagsasalita, muli pang nabuksan ang pinto ng conference room. Sa pagkakataong ito ay pumasok ang ilang lalaki sa madilim asul na suit na may matalinong mata. Hernando Santos at Ramon Vicente. Tama, hinahalinhan namin kayong samahan kami. Sa mga salita ng investigador, walang lakas si Hernando Santos at nahulog at sumigaw si Ramon, palayain ninyo, alam ba ninyo kung sino ako, ngunit mabilis siyang napigilan. Ang malamig na pagklik ng maposas ay nagmarka en katapusan kanyang mapagmataas na buhay. Nang inilabas siya sa sala, sa pasilyo ay nagtipon ang lahat ng empleyado. Ang manasasakupan mismo na, ayon sa kanyang pagmamalaki, ay gumagalang sa kanya, ngayon ay pinagtitinginan siya ng may paghamak. Tapos na ang lahat, bulong ni Don Victorino. Malamig kong niyakap ang kanyang mabalikat, ngunit hindi pa tapos ang kuwento doon. Ang mahuling salita ni Ramon ay, muling nagpahinto sa amin ngang lahat na natitira sa sala. Magalak kayo, magalak, ngunit huwag isiping nagwagi na kayo. May mga taong nakatayo sa aking likod na mas mapanganib kaysa sa inyo.
ang maiyon kahit ang lakas ng Vergara ay hindi kayang labanan. Bago siya inilabas, lumabas sa mukha ni Ramon ang isang naglalabas na ngisi. Pagkatapos na inilabas si Ramon, mabigat na huminga si Don Victorino sa naging tahimik na conference room. Ligaya, mayroon ka bang hula kung sino ang mga mapanganib na taong binanggit niya? Sa kanyang boses ay may pag-aalalang tumatagos pa. Ang katotohanan na ipinakanulong ang sariling anak ang ama at ninakaw ang kumpanya ay maring hindi lang resulta ng kanyang kayabangan kundi ngang epekto ng isang madilim na kapangyarihan na nagmamanipula sa kanya. Ang intuition ni Don Victorino na nakaranas ng apoy at tubig sa negosyo ay nagpapahiwatig nito sa kanya. Nakpalitan ng tingin ako at si Attorney Reyes at dahan-dahang umiling. Hindi, Don Victorino, si Ramon sa bahay ay walang ibang ginagawa kundi ipagmalaki ang sarili. Ngunit anuman ang kanyang pinakakautangan, tumigil ako at malamig na tumingin sa mga gamit na iniwan sa mesa ni Ramon sa harap ng pangalan ng Vergara. Hindi ito hihigit sa isang kastilyo ng buhangin. Huwag na kayong mag-alala, Don Victorino, lahat ay hawak ko sa ilalim ng aking responsibilidad. Sa pansamantala sa detention center sa gitna ng Maynila, ang liwanag ng araw ng taglamig na tumatawid sa hareng sa bintana ay naktatambak ng malamig na mga anino sa mga abong dingding. Hoy, palayain ninyo ako, may napaka-impluensiyang tao sa likod ko. Kayong mga burokratang ito ay walang karapatang hawakan ako. Si Ramon, nakabagsak sa upuan, nakpupukpok sa mesa ng mga kamay na nakatanikala. Maling paglalaan, pagpapalsongan na dokumento, paglabak sa mga pamantayan sa pagtatayo. Naintindihan ba niya ang bigat ng mga paratang na ibinato sa kanya o isang pagtatangkang tumakas mula sa katotohanan, ngunit ang kanyang ugali mula ng maaresto ay nananatiling mapanghamon at mapagmataas? Ramon Vicente, hindi ko alam kung saan kayo nakasalalay, ngunit intindihin ang sitwasyon. Lahat ng patunay ng inyong makrimen ay nasa kamay ng Vergara Holdings. Ibig sabihin sa pamilya ng inyong dating asawa, may pagod na buntong hininga ay sinabi ng matandang investigador. Ngumisi, Ramon Vergara. At ano ngayon, kahit pamilya ng walang edukasyong babae, ilang probinsyanong bagong mayayaman, ako ay konektado kay Senator Arturo Delfin, sa mismong si Senator Arturo Delfin, ang Grey Cardinal ng ating politika. Sa pagbanggit ng pangalang ito, ang kapaligiran sa kwarto ng pagtatanong ay bahagyang nagbago. Si Senator Arturo Delfin, isang taong hindi kailanman lumalabas sa publiko, ngunit ayon sa balita, nagpapatakbo mula sa likod ng pinakamataas na antas ng nagaharing partido at kumokontrol ng pinakamalaking ng kontrata ng pamahalaan. Ang modernong Machiavelli, ang sinumang mahulog sa kanyang kalooban ay nawawala sa isang gabi. Ang naibig niya ay mula sa wala ay naging ministro. Isang tunay na mapanganib na tao. Si Senator Delfin ang inyong proteksyon. May hindi paniniwala ang nagtanong ang investigador. Oh, ipinakilala kami ni Hernando Santos. Kapag tinanggal na namin ang ama at ganap na sakupin ang kumpanya, ipinangako ni Senator Delfin ang bahagi sa isang malaking proyekto ng pamahalaan. Kaya ang pag-aresto sa akin ay katumbas ng paglaban sa mismong Senator Delfin. Mapagtagumpay na sumigaw si Ramon. Para sa kanya, ang pangalan ni Senator Arturo Delfin ay pinakamakapangyarihang kalasag na may kakayahang biyakin kahit ang isang pader tulad ng Vergara. Ang maling paglalaan at pagpapalso, nega materyales ay para rin sa pagditipon, nega pera para sa regalo kay Senator Delfin. Bago pa man maging huli, humingi ang paumanhin sa akin at maaring hihilingin ko sa kanya na pangalagaan ang inyong buhay. Ano? Nag-aabang si Ramon ng mapagtagumpay habang ang mabibigat na bakal na pinto nga, kwarto nga, pagtatanong ay dahan-dahang nabuksan. Narinig ko may isang tanga dito na nanganib sa aking pangalan. Ikaw ba iyon? Lumalabas ang mababang, mabigat, gumagapang sa sahig na boses. Ang pumasok ay isang matandang lalaki na may tumatagos na tingin sa itim na balabal na may maayos na nakaayos na buhok na puti. Sa likod niya, tulad ng mga estatwa, nakatayo ang ilang lalaki sa itim na suit. Senator Delfin.
Halos nahulog si Ramon mula sa upuan. Ang halong pagalang, takot at ginhawa ay lumitaw sa kanyang mukha at may pag-aasang tumingin siya sa matanda. Senator Delfin, mabuting naparito kayo. Tingnan ninyo ang mapangahas na pulis na ito, pigilin ninyo sila at palayain ninyo ako. Ngunit ang matanda na tinanggap ang tawag kay Senator Delfin ay lumapit kay Ramon at tumingin sa kanya ng may malamig na tingin na tila yumapak sa kanyang pangit na ngisi. Kaya ikaw ang maliit na executor na dinala ni Hernando. Nawasak ang boses ni Ramon. Senator Delfin, ano ang ibig ninyo? Magkakasosyo tayo, magkasamang nakta tayo ng kinabukasan. Magkakasosyo. Huwag akong patawanin, malamig na inihagis ni Senator Delfin at ibinato sa mesa sa harap ni Ramon ang isang dokumento. Ito ay isang opisyal na liham ng protesta at abiso mula sa Vergara Holdings patungo sa opisina ni Senator Delfin. Ang bahaging pera na ninakaw mo ay sa anyong donasyon ay napunta sa mga pundasyong may kaunayan sa akin. Dahil sa ito, halos nagdala na akong abala sa aking matagal ng kaibigan na si Don Constantino Vergara. Don Constantino Vergara? At ano ngayon? Ama ba ito? Ama ba ito ng walang edukasyong? Tumahimik ka, mangmang na alaga. Sinulong ni Senator Delfin nang ang mangga dingding ay nanginig. Natulala si Ramon at natigilan, nalimutan kung paano huminga. Si Don Constantino, ang aking tagapagligtas. Iniligtas niya ang aking buhay matagal na panahon na ang nakalipas. Ang pamilyang Vergara ay tunay na aristokrasya na nagtaguyod ng gulugot ng bansang ito mula pa sa pagkatatag nito. Hindi sa iyong maliit na manager na nakmamalaking ang koneksyon ng ama ang babanggitin ang kanyang pangalan. Bawat salita ni Senator Delfin ay walang awang winasa ang mundo ni Ramon. Ikaw kasama, si Hernando ay sinubukang gamitin ako, ngunit hindi lang ninyo nilbastos ang aking pangalan kundi pati na rin ang anak ng aking nagligtas sa akin. Huwag ka pang mag-asam, alam mo ba ang kahihinatnan nito? Anak Ligaya. Mabalif na ang mata ni Ramon sa sindak. Oh, si Ligaya Constantina, ang nag-isang anak ni Don Constantino, at tinatrato ko siya ng may pinakamataas na paggalang. Pumarito ako para ipaabot sa iyo ang huling salita. Wala akong kinalaman sa kasong ito. Higit pa rito, lahat ng marumi mong pera na ipinadala mo sa akin ay ibinigay ko sa pulis bilang nga patunay. Ikaw tapos na ang kuwento mo. Sa kasong ito, hindi lang pulis ang katapat mo. Sa iyo ay parehong laban ang Vergara at ako. Sa bansang ito ay walang lugar para sa iyo. Sinabi ito at umalis na si Senator Delfin nang hindi lumingon. Hintay po, Senator Delfin. Imposible. Iligtas ninyo ako, pero magbabayad ako kahit magkano. Walang lakas ang desperadong sigaw ni Ramon sa silid. Ang taong inakala niyang pinakamalakas na kalasag ay naging lumang kaibigan ng ama ni Ligaya. At ang kilos ni Ramon ay hindi lang paglalaro apoy kundi voluntaryong pag-akyat sa entablado kamatayan. Si Ramon, nanginginig ang buong katawan, walang lakas na bumaksak sa upuan. Sa kanyang utak ay maliwanag na lumitaw ang huling malamig na tingin na inihagis ko sa kanya bago umalis. Kung gusto mong umalis, pirmahan mo ito at lumabas ka na at huwag na kitang makita pa. Sa sandaling iyon ay natawa siya, tiwala siyang-siya ang nagwagi. Ngunit sa totoo lang, sa parehong sandali ay naihulog na siya sa ilalim ng bangin kung saan walang tumatawid na liwanag. Ligaya, sino ka? Sino ka talaga? Sa bulong ni Ramon ay walang sumasagot. Mayroon lang ang pakiramdam ngang walang hanggang kawalan ng pag-asa na naghihintay sa kanya sa unahan. Sa pansamantala, sa hacienda ng mga Vergara, natanggap ang ulat ni Attorney Reyes tungkol sa pagbisita ni Senator Delfin at mahinahon kong inilagay ang telepono. Attorney Reyes, lahat ng hadlang ay tinanggal na. O, Ligaya Constantina, si Ramon Vicente ngayon ay dapat na sa kaibuturan ng kanyang krimen na nababatid, malugot na yumukot si Attorney Reyes. Ngunit sa aking puso ay may isang pag-aalinlangan pa rin. Attorney Reyes, handa na ba ang lahat para dito?
Siyempre, ayon sa inyong huling tagubilin, inihanda namin ang pinakaangkop na eksena. Mayos, oras na para humarap ng huling tagos. Tumingin ako sa hardin na kinakulayan ng pagsalubong ng araw. Ang paghihiganti kay Ramon ay simula pa lang. Oras na para ihayag ang pangunahing katotohanan para tunay na mabayaran ang 15 taon ng pang-iinsulto. Silid para sa bisita sa detention center. Sa kabilang panig ng bulletproof na salamin, nakaupong si Ramon. Sa loob ng ilang araw lang ay nawala na ang dating mapagmataas na ningning sa kanyang mukha. Ang mapisngi ay nagsubsob, walang laman ang mga mata. Doon ay dumating kami nina Attorney Reyes at Don Victorino. Ligaya, Don Victorino. Paos at halos hindi marinig ang boses ni Ramon. Kinuhang nanginginig na kamay ang mikropono at umingit na tumingin sa akin. Mangyaring, Ligaya, mali ako. Ako ang may kasalanan sa lahat. Makipag-usap ka kay Senator Delfin sa pamilya mo. Ipaalis nila ang kaso kung hindi. Tapos na ang buhay ko. Ang inyong buhay ay tapos na. Ramon Vicente, tapos na ang inyong buhay noon pa. Malamig ko siyang sinagot. Hindi naintindihan ni Ramon ang kahulugan ng aking mga salita at umiling. Ano ang sinasabi mo? Dapat akong maging susunod na direktor ng kumpanyang iyon. Mayroon akong talento. At ang kasong ito si Hernando lang ang nag-udyok sa akin. Kung ako ay naksikap ng seryoso, ginawa ko sana ang kumpanya na pinakamahusay sa bansa. Nagsasabi pa rin kayo ng ganoong bagay. May malalim na panghihiwalay ay sinabi ni Don Victorino. Sa tabi niya, inilabas ni Attorney Reyes mula sa bag ang isang lumang folder. Ramon Vicente, alam ba ninyo kung bakit kayo naging department head sa Buildinvest Corp? Siyempre, alam ko dahil lumaki akong nakatingin sa ama ko at nagtrabaho ng higit sa lahat nakakamit ng mga resulta. Hindi ganun. Inilagay ni Attorney Reyes ang folder sa salamin. Doon ay madokumento ng isang malaking proyekto na dating pinamamahalaan ni Ramon at naging trampolino ng kanyang karera. Tingnan ninyo ang proyektong reclamation sa baybaying ito na matagumpay na natapos 3 taon na ang nakalipas at naging dahilan ng pagpuri sa inyo sa kumpanya. Ang proyektong ito na halos mabigo ay hindi ninyo, naligtas kundi ni Ligaya Constantina. Ano? Tumingin si Ramon sa akin parang bagang bigla. Noong panahon na iyon, dahil sa inyong kakulangan ng kakayahan, ipinagbawal kayong lumabas sa harap ng kliyente. Ang proyekto ay nasa bingit ng pagkabigo. Nang mayos, dapat kayong pinatalsik o binawasan ng ranggo. Ngunit tumingin si Attorney Reyes sa akin at nagpatuloy. Si Ligaya Constantina, gamit ang connection ng Vergara Holdings, ay anonimong nag-alok sa kliyente ng malaking investment at technical na tulong. Ang kondisyon ay isa lang. Ang parangal ay dapat na mayugnay sa inyong asawang Ramon Vicente. Ang inyong pagpapanatili bilang matagumpay na department head hanggang ngayon ay dahil lahat sa katotohanang si Ligaya Constantina. Sa inyong likod ay tinatakpan ang inyong kakulangan ng kakayahan. Isang nakapatay na katahimikan ang bumaba sa silid. Hindi totoo. Lahat ito ay kasinungalingan. Ako nakamit ko ang lahat sa sarili ko. At paano ninyo ipaliliwanag ang mga dokumentong ito? Isa-isang ibinulalas ni Attorney Reyes ang mga pahina. Doon ay detalyadong inilalarawan kung paano ang maraming kontrata na inakala ni Ramon na kanyang tagumpay ay sa katunayan ay sinulugan ng subsidiary ng Vergara Holdings sa ilalim ng tagubilin ni Ligaya. Ramon Vicente, kayo ay isang manika lang na sumasayaw sa ilalim ng paangang babaeng kinahamak ninyo bilang walang edukasyon na babae. Dahan-dahan, ngunit malamig ko siyang sinabi. Nang ituturo ninyo sa bahay ang mapangunahing kaalaman sa negosyo, sa loob ko ay natatawa ako. Ang makakalamang ipinakmamalaki ninyo ay galing sa trainee handbook na aming holdings na inilakay ko sa inyong bag nung isang gabi. Dumulas ang dugo mula sa mukha ni Ramon. Naging puti ito parang papel. Ang maskara ng matagumpay at may kakayahang pinuno na siyang kanyang kabuhayan ay ganap na natanggal. Ika, alam mo bang lahat? Alam mo bang mula pa sa simula? Ako ay isang, alam ko mula pa sa simula. Ngunit minahal kita
at nagdesisyon akong kung kaya mong mamuhay ng tiwala nang walang paghamak sa sarili, habang buhay akong magiging anino ninyo at gagawing pekeng bayani sa inyo. Tumingin ako ng direkta sa kanyang mamata habang nagsasalita sa mikropono. Ngunit tinanggap ninyo ang aking pagmamahal bilang karampatan. Higit pa rito, tinatapakan ninyo ako na siyang nag-aalalay sa inyo at sa huli ay ipinagkanulo pa ninyo ang inyong sariling ama. Ramon Vicente, ito ang pangunahing katotohanan. Inihagis ninyo, hindi lang ang isang asawa. Pinutol ninyo ngang sariling makamay ang kamay ng Diyos na lumilikha, nagpoprotekta at nagpapanatili ng ningning ng inyong buong buhay. Nagsimulang manghinek si Ramon sa buong katawan. Ang kamay na humawak sa mikropono ay dumulas at bumaksak ito sa mesa ng may piping tunog. Sa wakas ay naunawaan niya na lahat ng mga pang-iinsultong iyon na ihinagis niya sa akin walang edukasyon na babae, para sitong nabubuhay sa aking pera ngayon, parang isang napakalaking bumerang ay tumutusok sa kanyang sariling dibdib. Patawad, ligaya, patawad. Nagsimulang bumaksak ang ulo ni Ramon sa salamin at sumisigaw sa pakiyak. Siya, parang sa atake, ay kinukusot ang nu sa mesa. Nagmamakaawa ng tawad ngunit ang tingin ni Don Victorino sa kanya ay matuyo na. Ramon, ang iyong kayabangan na nagdulot na makita mo sa isang babaeng karangal tulad ni Ligaya, ang isang kasangkapan at takip ay naging dahilan ng iyong kapahamakan. Huli na, tahimik na tumayo si Don Victorino at lumapit sa akin. Ligaya, halika na, huwag na nating sayangin ang ating panahon sa taong ito. Don Victorino. Isang huling pagkakataon kong tinanaw ang umiyak na si Ramon, napakaawa at pangit na anyong taong minsan ko'y minahal. Ngunit, kahanga-hanga, sa aking puso ay walang pagsisisi at walang galit. Paalam, Ramon Vicente, ngayon ay mabuhay sa impyerno gamit ang inyong tunay na kakayahan. Lumiko ako at umalis sa silid. Sa likod, ay matagal pa ring tumatagos ang kanyang nakakatinding siga. Nang lumabas kami sa gusali, ang labas ay may malamig at malinis na tagaraw ng gabi. Ligaya Constantina, ito na ang lahat, dahan-dahang sinabi ni Attorney Reyes, binubuksan ang pintong sasakyan. Ngunit, Attorney Reyes, gusto ko pang pumunta sa isang lugar. Naintindihan ko, sa parehong apartment na yon, sa tingin ko. Dapat dun ay naroon pa rin ang kaibig-ibig na kabit na dinala ni Ramon kapalit ko. Huling ugnayan para tunay na may tapos ang kuwentong ito ng may tagumpay. Iniwan ang detention center. Sumakay kami sa itim na sasakyan at patungo sa apartment na minsan ay tinitirhan ko kasama si Ramon. Ang lungsot ng gabi ay kumikinang sa neon lights na dumadaan sa labas ng bintana. Sinuri ko sa aking bag ang isang dokumento. Ligaya Constantina, nakarating na tayo. Dahan-dahang sinabi ni Attorney Reyes at huminto ang sasakyan sa harap ng pinto ng isang elite residential complex sa gitnang lungsod. Sa isa sa mga tuktok na palapag, maliwanag ang ilaw. Hindi na kailangang hulaan pa kung sino ang kasalukuyang nag-aasikaso ron sa kawalan ni Ramon. Umakyat kami sa elevator papuntang tamang palapag. Dahan-dahang nagbukas ang mga pinto at lumakad kami sa mahinahon na pasilyo na may alpombra. Paglapit sa pintuan na dating itinuturing kong sarili ko, walang pag-alangan na ipinasok ko ang susi. Ang kandado ay nag-click. Kaagad na nang binuksan ko ang pinto, sumagasa sa aking ilong ang parehong matamis na pabangong mura na kinamumuhi ko. Ramon, nakabalik ka na, ano kang ginagawa mo rito? Si Crystal, nakahigang sa sofa sa makulay na damit bahay, ay biglang tumayo. Sa mesa ay may nakabukas na boten mamahaling vintage na alak na itinago ni Ramon at maraming bag mula sa mga elite butikang nakakalat. Sa pagkakita sa akin, sinukat ako ni Crystal nang may mapanghamak na tingin at nakpariring. Ngayon ay tatawag na akong pulis nakpa-annulmen, umalis. Ngayon ay ilegal kang pumapasok dito, matandang kuneho. Ilegal na pagpasok, mas ukol iyan sa iyo. Mahinahon akong nahubat ng sapatos at pumasok sa sala. Nakturo si Crystal, huminghi ang makakamay at natawa.
Parehong Grace pa rin. Sinabi sa akin ni Ramon, isang walang edukasyong mahirap ka. Wala kang magagawa kundi bumalik sa probinsya at mamuhay sa pensyon ng mga magulang mo. Anong kailangan ng ganong kawawa-awa na matanda sa aming love nest? Love nest, sabi ninyo. Tumingin ako kay Attorney Reyes, humakbang siya pasulong at si Crystal na unang napansin siya ay bahagyang umurong. Sino pa itong tao? Bagong sugar daddy mo, nakakatawa. Maawa na kayo at tumahimik. Cristel, kung tama ang aking naalala, sa malamig na tono ay sinabi ni Attorney Reyes, ako si Attorney Leandro Reyes, Legal Counsel ng Vergara Holdings. Sa kasalukuyan, ang karapatan sa pagmamay-ari nga, apartment na ito, pati na rin ng lahat ng gamit na nandito ay lumipat na kay Ligaya Constantina. Anong sinasabi ninyo? Apartment ito ni Ramon. Aming apartment? Hindi. Ipinangako ni Ramon Vicente ang apartment na ito sa ilalim ng isang malaking utang. Lahat ng karapatang ito sa utang ay binili ni Ligaya Constantina. Ibig sabihin, lahat ng nasa kwartong ito ay pag-ari ni Ligaya Constantina at kayo, nandito ng walang pahintulot, ay isang illegal na occupant. Nabaliktad ang mukha ni Crystal, nagsisinungaling. Sinabi ni Ramon na magiging director ng kumpanya, napakaraming pera. Ang inyong Ramon ay kasalukuyang nakaupo sa malamig na seldang pulis at binibilang ang kanyang makrimen sa maling paglalaan at pandaraya. Pulis. Inaresto si Ramon. Nanginig si Crystal. Minahal niya hindi si Ramon kundi ang kanyang pera at katayuan. Kapag nawala ito, nagsimula na itong gumuho ang kanyang maskara. Kaya, Crystal, ngayon ay kailangang sagutang ang inyong makilos. Tumingin ako sa mga ngakalat na branded na gamit sa mesa. Ang kabuwang halaga ng mga regalo na natanggap ninyo kay Ramon o na ginamit ninyo sa apartment na ito ay humigit kumulang 3 milyong piso. Lahat na ito ay masisingil sa inyo bilang walang katwiran na pagpapayaman. Kung hindi ninyo mababayaran, may legal na aksyon na gagawin laban sa inyo bilang kasabwat. 3 milyon, imposible. Ako kinunsintidor ni ako. Siya mismo ang lumalapit sa akin. Bumagsak si Crystal sa sofa at nahangad na umiyak, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo. Kitang-kita niyang sinisikap na mahanap ang paraan palabas sa sitwasyon. Tama buntis ako. Kay Ramon, lagay iyan. Kavili-vili. Inilabas ko mula sa bag ang isa pang dokumento. Ngunit kakaiba. Pagkatapos ikumpronto ang mga footage ng security camera at ang iyong mga post sa social media, nalaman namin na sa mga nakaraang ilang buwan ay nagkaroon ka ng relasyon sa 3 lalaki pa bukod kay Ramon. Sigurado ka bang kay Ramonito? Ganap na natigas ang mukha ni Crystal. Niloloko ninyo si Ramon at pinapagastos siya sa inyong maninakaw na pera. Ngunit kamalasan ninyo. Ang taong inakala ninyong pangunahing gintong minahan ay isang pekeng elit na nilikha ko at ako na kinalait ninyo ay may lakas na sa isang kisap mata ay maaring sirain ang inyong buhay. Lumapit ako sa kanya. Siya, nanginginig sa takot, ay dumulas mula sa sofa patungo sa sahig. Tulungan ninyo ako. Nakamali ako. Hihiling ng tawad. Patawarin na lamang. Patawad. Nakakatawa. Nakalimutan ba ninyo kung ano ang sinabi ninyo sa akin? Paano mabubuhay ang isang walang edukasyong matanda tulad ninyo? Ibinabalik ko sa inyo ang inyong sariling masalita. Tingnan natin kung paano kayo mabubuhay ng walang edukasyon, pagpapalaki, at katapatan na may 3 milyong utang. Enjoy the life full of dirt and humiliation, asterisk. Tumingin si Attorney Reyes Sarelo, Ligaya Constantina, oras na, ang bantay ay dumating na. May tumunok sa pintuan at ilang matitibay na guwardiya ang pumasok sa apartment. Hoy, pakawalan ninyo ako. Hayaan man lang akong kumuha ng gagamit ko, sumiga si Crystal. Ngunit lahat ng branded na gamit niya, mga bag, lahat ng ito ay binili sa ninakaw na pera at dapat na manatili doon. Sa huli siya sa suot-suot, tulad ng dati niyang kinahamak na walang kwentang babae ay inilabas sa malamig na gabi.
saradong pintuan, sa maingay na apartment ay dumating sa wakas ang katahimikan. 15 taon kong pinangalagaan, pinag-ayos, at naging tapat sa lugar na ito. Binuksan ko ang bintana sa sala at pinasok ang malamig na hangin ng taglamig. Ang matamis na amoy ng pabango ay dahan-dahang lumabas. Ligaya Constantina, nalinis na ang lahat ng basahan. Salamat, Attorney Reyes. Tiningnan ko ang walang gamit na sala. Ang pahihiganti ay natapos na, ngunit sa aking puso ay hindi lang kasiyahan ang naroon. 15 taon ng pagdurusa at ang simula ng bagong buhay na naghihintay sa akin. Kinuha ko mula sa mesa ang lumang larawan sa frame at walang pag-alangan na itinatapon sa basurahan. At ngayon ay babalik kay Don Victorino. Lumabas ako sa apartment ng may malinaw na mukha kasama si Attorney Reyes. Alam kong hindi na ako muling babalik doon. Ngunit ang kwento ay naghanda pang isang huling gantimpala para sa akin. Isang kahangahangang wakas na naghihintay sa akin, kay Don Victorino at sa buong pamilyang Vergara. Epilogo. Lumipas ang panahon. Ang malamig na hangin ng taglamig ay pinalitan ng mainit na sikat ng araw ng tagsibol. Sa detention center, sa walang katangiang silid para sa pagtatanong, nakaupong si Ramon. Mula sa taong dati nagmamalaking mamahaling Italian suits, wala nang natira kahit katiting. Nakasuot, nakumupas na damit preso na may hindi mayos na balbas, mananalak sa maliit na TV. Susunod na balita. Ang Build Invest Corp, na nakaranas ng krisis sa pamamahala at mga iskandalo, ngayon ay inihayag ang pagkumpleto ng proseso ng pagsasanib sa pinakamalaking holding sa bansa, ang Vergara Holdings Group. Ang bagong panggalan ng kumpanya ay Vergara Build Corp. Sa posisyon ng bagong chairman ng board ay bumabalik ang dating pinuno na si Don Victorino at bilang general manager na responsible sa operational management ay inirang ang magiging tagapagmana NG Vergara Holdings na si Ligaya Constantina Vergara. Sa screen ay lumabas ako, nakatayo sa ilalim ng flash ng kamera sa isang press conference. Sa tabi ko, may mapagmataas at nakabanatang ngiti, nakatayo si Don Victorino. Hindi maaari bakit siya napariring ang paus na boses ni Ramon sa malit na silid. Hanggang ngayon ay hindi niya makapaniwala na ang nagliliwanag na babay sa screen ay ang parehong asawa na no ilang buwan pa lang ay tinatawag niyang walang edukasyon na babae at itinapon tulad ng basura. Bakit hindi maaari? Iyon ang tunay na mukhang itinapon mo. Lumalabas mula sa speaker ang mapayapang boses. Itinaas ni Ramon ang kanyang ulo at nakita sa kabilang panig ng salamin si Attorney Reyes, nakatayo ng may perpektong postura na punong dignidad ng corporate lawyer ng Vergara Holdings. Attorney Reyes, sabihin mo kay Ligaya, palayain niya ako, ang posisyon ng direktor ay para sa akin, isang dumilang siya. Nagsimulang sumalpak si Ramon sa salamin at sumigaw parang sira ulo, ngunit si Attorney Reyes ay tumingin sa kanya ng may awa. Dami, hanggang ngayon ay hindi ninyo nakikita ang katotohanan. Si Ligaya Constantina sa loob lamang ng 3 buwan ay nai-restore ang kumpanyang iyon na dahil sa inyong maling paglalaan at walang kakayahang pamamahala ay nadalhin na sa bangkrupto. Tapat na pahinging tawad at kabayaran sa lahat ng residenteng bahay kung saan napalasaw ang mga materyales, gayon din ang mga gawain sa pagpapalakas ng gusali gamit ang mga teknolohiya ng Vergara. Lahat ng empleyado ay humanga sa kanyang decisiveness at katapatan at walang naalala sa inyo bilang dating department head. Hindi maari, gumagalang sa akin ang mga manggagawa. Ang aking mga paraan ay tama. At kapag nakita na ninyo ito, sasabihin pa rin kayo ng ganon. Inilagay ni Attorney Reyes ang isang litrato sa salamin. Ito ay litrato sa seremonya ng pagtanggap ng bagong empleyado ng kumpanya. Sa gitna, nakangiti, nakatayo ako, at sa paligid ko, ang batang empleyado na may nagnilal-nilang mamata, ang maiyon mismo na tinawag ni Ramon na walang kakayahan at inalipusta.
Ang mga nagumapaw na batang talentadong iyon na inangkin ninyo ang mga gawa na sila mismo ay hindi tama ang pagtrato si Ligaya Constantina ay nayos ang bawat isa sa kanila. Sa bagong kumpanya ay wala hindi lang lugar para sa inyo kundi kahit pangalan ninyo. Ang inyong pag-iral ay natanggal bilang isang kahiyahiyang batik. Batik? Ako ay batik. Nanginig si Ramon at walang lakas na bumaksak sa upuan ang kanyang pagmamalaki at mga tagumpay na itinuturing niyang mas mahalaga kaysa buhay ay dinurog sa pulbos ng kamay ng babaeng itinuturing niyang walang halaga. May isang nakakatawang kwento pa, sinabi ni Attorney Reyes ng may mapangakit na ngiti. Ang inyong kasabuat na si Hernando Santos ay sinubukang ipalagay ang lahat ng kasalanan sa inyo, ngunit sa panahon ng investigasyon ay nalantad ang iba pang mga krimen niya. At ang kristal na minahal ninyo lumabas na ang bahagingang pera na kinuha niya mula sa inyo ay pumupunta sa ibang kriminal na grupo at kamakailan ay inaresto siya. Alam ba ninyo kung ano ang sinabi niya tungkol sa inyo sa pagtatanong? Nagulat na itinaas ni Ramon ang ulo. Ang walang kakayahang matanda maliban sa pera, wala siyang ibang halaga. Nasusuya na ako sa kanya. Ang singsing na binili ninyo para sa kanya sa ninakaw na pera ay kinonfiska at ginamit para mabayaran ang bahagingang pinsala. Tinakpan ni Ramon ang kanyang mukha nga kamay at nagsimulang umiyak parang bata. Pera, katayuan, babay, pekeng kumpiyansa sa sariling katalinuhan, nawala lahat. At pagkatapos ay dumating ang huling suntok. Ramon Vicente, ito ang huling liham mula kay Ligaya Constantina. Inilagay ni Attorney Reyes ang sobresalagaja na tinidulot kay Ramon. Kinuha ng jingginig na kamay ni Ramon ito. Sa loob ay may nakasulat ng isang pangungusap lang sa aking sulat kamay. Ang pormang annulment na pinalso ninyo sa akin ang pinakamapagpalang pirma nga aking buhay. Kinagat ni Ramon ang papel na ito at bumuos ang iyak. Ang petisyon ang annulment na inihagis niya sa asawa ay dapat na maging tiket nito sa impyerno, ngunit sa katotohanan ay naging pasaporte para sa kalayaan at tunay na kaligayahan. Ano-ano ang ginawa ko? Ang desperadong sigaw ni Ramon ay walang lakas na kumalat sa silid, ngunit walang nakarinig. Naghihintay sa kanya ang maraming taon sa malamig na nag-iisang selda kung saan iisipin niya ang bigat ng kanyang makrimen. Walang darating para iligtas siya. Walang magmamahal sa kanya. Iyon ang katapusan na sarili niyang pinili. Sa parehong panahon, sa trasa sa bubongang bagong gusalingang Vergara Build Corp. Umiinom ako ngang sa kasama si Don Victorino, nagtatamasa ngang mainit na simoy ngang hanging taksibol, gumawa ka ngang kahanga-hangang trabaho. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang magiging sa kumpanyang ito at sa aking buhay. Tumingin si Don Victorino sa akin ng may pagmamahal. Sa kanyang mamata ay hindi lang ang dating kahigpitan kundi ang init ng isang amang nakatingin sa sariling anak. Wala po ito. Tatay, nais ko lang protektahan ang mahalaga sa akin at dahil sa 15 taon ng pagdurusa, naiintindihan ko kung gaano kahirap at kasagrado ang tunay na pagtitiwala sa mga tao. Naging malakas ka. Si Don Constantino ang iyong ama. Kapag nakita ka ngayon, mabibigla siya. Ngumiti ako at tumingin sa mataas na gusalingang punong opisina ng Vergara sa malayo, sa araw na sinabi sa akin ni Ramon na umalis sa kanyang na magulang. Ang aking mundo ay nabaliktad. Ngunit hindi ako nagsisisi. Kung wala ang mapang-insultong iyon, hanggang ngayon sana ay tahimik na asawa pa rin ako, namumuhay sa pekeng buhay. Tatay, oras na natin. Naghihintay ang pulong para sa bagong proyekto. Tama ka. Ang kinabukasan ay kayo ang gumagawa. Tumayo ako at tumitik ng tuwid sa unahan. Sa tabi ko ay wala na ang taong nagpapahiya at naghamak sa akin. Narito na lang ang matapat na kasama at walang hanggang kinabukasan na aking binuksan. Sa itaas ay kumakalat ang malinis na asul na langit. Ang aking bagong buhay ay nagsisimula pa lang. Lumipas ang isang buwan. Ang nalaglak na bulaklak ng cherry ay pinalitan ng malambot na berdeng bagong dahon. Sa isang maliwanag na araw ng Mayo,
nakaupo ako sa trasa ng hacienda ng mga Vergara na minsan ay tinawag na lumang bahay sa probinsya. Sa mayos na hardin ay namumukatkad ang maazalea, sa batis ay mahinahon na lumalangoy ang makoy. Ligaya, nandito ka? Tumatagos sa aking likod ang mababang ngunit bahagyang mahiyaing boses. Lumiko ako. Ito ay ang aking amang si Don Constantino Gregorio Vergara, sa mukhang mahigpit na taong nakpalaki sa akin sa bakal na disiplina, ngayon ay makikita ang hindi may tagong pagmamahal. Tatay, maligayang pagbabalik. Anong manggagawa? Retired na ako. Ngayon si Attorney Reyes na ang namamahala sa lahat. Umupo ang ama sa tabi ko. 15 taon na ang nakalipas. Nang umalis ka, sa totulang, itinuturing ko itong pag-aalis sa iyong habang buhay para ikasal sa ganoong tao bilang isang Vergara. Ngunit ngayon ay naiintindihan ko na sinisikap mong mahanap ang dapat na protektahan hindi sa lakas ka, Vergara, kundi ngang iyong sariling lakas. Sinabi sa akin ni Don Victorino ang lahat kung paano nag-imbestiga ka ng mag-isa ng makatiwalya ng taong iyon at nailigtas ang kumpanya. Ipinagmamalaki kita, anak, ang malaking kamay na ay malambing na tumawid sa aking balikat. Ang salitang ito ay naghihintay ako sa loob ng 15 taon. Pinipigilan ang luha, ngumiti ako. Salamat, ngunit hindi ako nagawa ito ng mag-isa. Tinulungan ako ni Don Victorino, na nagmahal sa akin bilang anak, at ni Attorney Reyes. Paano si Don Victorino ngayon? Si Don Victorino ngayon ay nasa pagbubukas ng bagong daycare center ng kumpanya. Sinasabi niyang ang makita ang ngiti ngang mabata ay ang kanyang pangunahing kagalakan. Umalis si Don Victorino sa trabaho at ngayon, bilang isang karangalang konsultant, ay nag-aasikaso ng mga programang panlipunan para sa mga empleyado. Ang malalim na sugat sa puso mula sa pagtataksil ng anak ay inali, kahanga-hanga ng mga bata ang hinaharap ng kumpanyang gustong protektahan niya. Sa gabi sa aking opisina, natapos ko ang pagbabasang liham, mula ito kay Ramon mula sa bilangguan, ligaya, patawad. Araw-araw sa loob ng malamig na pader na ito ay natanto ko kung gaano ako katangahan. Nagsisisi ako sa panahong kinuha ko sa iyo, sa mga salitang sinabi ko sa iyo, wala akong karapatan na humingi ng pangalawang pagkakataon, ngunit habang buhay ay ipagdarasal ko ang iyong kaligayahan. Tahimik kong inilagay ang liham sa drawer. Wala ng galit, ngunit ang 15 taon na iyon ay nananatili sa akin hindi bilang hindi gumagaling na sugat, kundi bilang aral na hindi magpapahintulot sa akin na ulitin ang parehong pagkakamali. Lumapit ako sa bintana. Sa ibaba, sa konstruksyon, nagtatrabaho ang mga crane ng aming kumpanya. Ang parehong residential complex na halos naging simbolo ng kahihiyan ay pinalakas sa pinakamodernong teknolohiya at ngayon ay naging mainit na tahanan ng maraming pamilya. May kumatok sa pintuan. Ginang direktor, malapit na ang handaang hapunan. Salamat, Attorney Reyes. Nandun din ba si tatay? Inihanda ni Don Constantino ang pinakamahusay na champagne para ipagdiwang ang inyong pagirang. Attorney Reyes, salamat sa inyo. Kung hindi kayo, malamang hanggang ngayon ay nangangalag pa rin ako sa takot sa madilim na sala. Ligaya Constantina, hindi ito ang aking merito. Sa araw na sarili na ninyong pinirmahan ang porma ngang annulment, ang inyong katapangan ang nagbago ngang lahat. Hinagod kong daliri ang maliit na tanda sa gilid ng mesa. Dun ay nakaukit ang bagong pangakong kumpanya. Ang tao ay hindi hahatol ayon sa edukasyon o katayuan, kundi ayon sa katapatan at hangarin. Aking iminungkahi ito at sinuportahan ng lahat ng empleyado. Hindi na muling iyak ang sinuman dahil sa hangal na dahilan tulad ng walang edukasyon o babae. Iyon ang kung paano ko gagamitin ang lakas na nakuha ko pagkatapos ng 15 taong katahimikan. Sa pasukan ng banquet hall, naghihintay sa akin si Don Victorino. Nang makita niya ako, nagliwanag ang kanyang mukha at bukas na bukas ang kanyang nabisig. Ligaya, congratulations. Ang aking ipinagmamalaki ang aking anak. Salamat po tatay. Walang pag-alangan siyang tinawag kong ama.
Wala kaming pagkakatulad ng dugo, ngunit sabay kaming nagdusa at sabay na bumangon. Iyon ang aming tunay at walang katulad na ugnayan. Sa ilalim ng liwanag ng mga kristal na chandelier, nakatayo ako sa ontablado at tininyan ang mga nagtipon. Amang si Don Constantino, amang si Don Victorino, tapat na kasamang si Attorney Reyes at lahat NG empleyado na sumuporta sa akin. Magandang gabi. Nakatayo ako ngayon dito dahil minsan ay nawala ko ang lahat, ngunit dahil nawala ko, natutunan ko kung ano ang tunay na mahalaga. Sumabog sa palakpa ang sala, hindi na ako ang tahimik na asawa, isa na akong babae na nakatayo sa kanyang sariling mapa at sa kanyang salita ay nagbabago ng mundo. Ang masalita na sinabi sa akin ni Ramon ng malamig na gabing iyon, kung gusto mong umalis, pirmahan mo ito at lumabas ka na at huwag. Nakitang makita pa sa aking isipan ay binalikan ko ang sarili ko noon. Ayos lang. Ang porma nga annulment na iyon ay hindi tiket sa impyerno. Ito ay imbitasyon sa mas magandang kinabukasan. Sa labas nga bintana ay kumakalat ang malinis na punong bituin na langit. Ang aking bagong buhay. Ang aking sariling maliwanag na kuwento na walang makakapihil. Bukas ay muli pang sisikat ang araw, at kasama ang aking minamahal na pamilya at mga kaibigan, may pagmamalaki akong lalakat ng tuwid patungo sa bagong araw na puno na pag-asa.